Tama yan. Ako yon ang iyong Panginoon at amo. Natatakot ka na, di ba? Takot? Eh di umalis ka. Binuhusan mo ako ng maruming tubig. Ininsulto mo ako at tumakbo ka. Tatakbo ka pa rin? Ano ang ginagawa ninyong nakatayo lang? Tulungan ninyo ako! Bitawan mo ako! Naglakas loob ka pa rin tumakbo? Tigilan mo ako sa pagsuntok! Mali ako, ate! Hindi na ako tatakbo! Mali ako! Ang iyong tiyahin dito ay kayang humuli ng mababangis na liebre sa Chija Village gamit ang isang kamay at akala mo makakatakas ka? Tiyahin! Mali ako! Pakiusap, maawa ka! Anong nangyayari dito? Umalis ka sa daan. Ayos ka lang ba, Binibini? Madam, Binuhusan ako ng maruming tubig ng iyong batang amo. Magbayad ka! Sige. Magbabayad kami, Tita Jiang. Isama mo siya para maglinis at bigyan ng bagong damit. opo, Madam. Jeng, sumama ka sa akin. Lola, binugbog ako ng babaeng yun na parang ganito. At hinayaan mo lang siyang umalis? Ano? Hindi ka ba masaya? Kung hindi ka masaya, tiisin mo. Inimbita ako ni Madam dito para disiplinahin ka. Oo. Ang batang ito ay nagdudulot ng gulo sa bahay araw-araw. Ngayon na nandito si Jeng, sa wakas makakatulog na ako ng maayos. Kapag bumalik ang tatay ni Yifan mula sa biyahe, may maipapakita ako. Babaeng ligaw? Ipapalayas kita sa pamilya, Gu. Kayo dalawa pumunta rito. Ano po ang utos ninyo, Binibini? May maganda akong ideya. Kung hindi natin siya matalo ng patas, maglalaro tayo ng marumi. Dinala mo ba ang pinahihiling ko? Opo, buhay at malikot. Chijeng, tingnan natin kung mambubuli ka pa sa akin. Gawin mo. Tanga! Hindi mo ba alam na takot ako sa mga ito? Ikaw ang gumawa. Hindi ako naniniwalang hindi namin siya matatakot hanggang mamatay. Tingnan natin. Kayo dalawa, bantayan ninyo rito. Natakot ka ng bongga, di ba? Oh, talaga? Hindi ka ba natatakot sa mga ahas? Ikaw ang naghagis ng ahas dito, di ba? Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Ikaw ba? Talagang hindi ako. Narinig ko lang ang sigaw mo at pumasok ako para tingnan. Kung ganon, alisin mo ang ahas. Alisin mo na nga. Chijeng, pumasok ako dito para tulungan kang hulihin ang ahas dahil sa kabutihan ng aking puso at binabalikan mo ang kabutihan ng galit. Sa simula pa lang, hindi mo na ako gusto. Bakit ka magiging mabait? Talaga? Ako ang pinakamabait na tao. Paano ako magsisinungaling sa'yo? Oo, tama. Parang naniniwala ako dyan. Ikaw na maliit na balat, puro ka problema. Chijeng, tayong dalawa ay magkaaway na mortal. Tulong, may tao, bilis! Sobrang takot ko! Anong amoy yan? Guyifan. Nahihi ka sa pantalon mo. Imposible! Huwag kang magalat ng chismis!
Ginoo. Kayo dalawa, ilabas siya dito ngayon din. Mas mabuting umasta ka ng maayos. Kung hindi, pagsisisihan mo. Chicheng! Hindi. Kiki. Hindi. Jeng, mali ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ito muli. Tulungan mo ako. Darating ako. Guifan, nag-skip ka ba ng klase ngayon? Ginoo, ayos ka lang ba? Ginoo, harangin mo ako. Nag-skip ako ng klase. Anong gagawin mo tungkol dito? Sige, tamaan mo ako. Hamon kita na tamaan mo ako. Guifan, turuan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Tigil! Ha! Hindi mo ako matamaan! Kijeng, probinsyana ka! Bakit mo ako pinag-uutosan? Pinagagastos mo ako, sino pa ba ang dapat kong bugbugin? Yan para sa pag-skip ng klase. At yan para sa pag-skip ng klase. Ma'am, talaga bang sinasaktan mo siya? Paano kung ang binata ay masaktan ng malala? Ang pag-skip ng klase ay may kahantong pambubugbog. Kung hindi mo siya didisiplinahin, walang paaralan ang tatanggap sa kanya. Sige. Magsaskip ka pa ba ng klase? Master Chi! Ibig kong sabihin, Sis Jeng, hindi na. Pangako hindi na. Umalis ka. Kopyahin ang mga patakaran ng paaralan ng 10 beses. Kung hindi mo matapos, walang magbibigay sa kanya ng pagkain. Kopyahin mo lahat ito. Humingi ka ng tawad sa guro bukas. Kung hindi, bubugbugin na naman kita. Tatay, bumalik ka agad. Palayasin mo ang babaeng iyon, si Chijeng. Para sa akin. Kung hindi, hindi mo na makikita ang anak mo. Malakas ang ulan sa araw ng mga kaluluwa. Guifan. Isang pastol ang tumuturo sa Apricot Bloom Village na malayo. Isang pastol ang tumuturo sa Apricot Bloom Village na malayo. Sige, tapos na ang klase. Paalam, guro. Kijeng, tapos na ang klase. Ano ang gagawin mo ngayon? Magsabi ka ng paalam sa guro. Paalam, guro! Tara na. Ginanggu. Halika, sumakay ka na sa kotse. Chijeng, ano ang gusto mong gawin? Batiin mo ang ginang... Ayoko! Chijeng! Lola! Mabuti. Sumakay ka, umuwi na tayo. Ginang. Ang binatang amo ay mas mature at maayos ngayon kaysa dati. Oo, salamat kay Jeng Jeng. Ngunit hindi sapat ang pagiging maayos. Tingnan mo ang kalagayan ni Yifan. Hindi ito kasing galing ng kay Jeng Jeng. Kailangan pa nating pa-ehersisyo siya ng higit pa. Oo, syempre. Anong problema kay Guifan? Ngayon, ay kaarawan ng binatang Panginoon. Ito rin ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Kaya bawat taon sa araw na ito, walang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Hindi ko naisip na ang maliit na demonyong ito ay walang ina tulad ko. Naalala ko may rooftop sa tapat ng tirahan ng Gu. Tulungan mo akong maghanda ng mga paputok. Uwa.
Anong ginagawa mo? Masama ang pakiramdam ko ngayon. Huwag mo akong guluhin. Tingnan mo. Sino ang nagpapaputok? Sino pa ba? Ginawa ko ang mga paputok na ito para sa iyong kaarawan. Gumawa ka ng hiling. Sige. Mga masasama. Ang binatang Panginoon ng pamilyang Go. Sinira ako ng pamilya mo. Papunta na ako sa inyo. Hindi inaasahan na makasalubong kita rito. Ngayon ang malas mong araw. Kukunin muna kitang bihag. At gagamitin kita para i-blackmail ang pamilya mo. Guhifan, tapo. Ikaw? Itong dalawang maliliit na tulisan ay wala sa akin. Kung gayon, pigilan mo sila. Batang babae. Ang lakas ng bibig mo. Turuan kita ng leksyon. Buting hindi tayo hinabol. Si Kijeng ay naiwan mag-isa para harapin ang dalawang iyon. Maliban na tumakbo ako? Hindi. Nanatili siya para ipagdiwang ang kaarawan ko. Hindi ako maaaring maging walang puso. Ikaw na maliit na magnanakaw. Tinatambangan mo ako? Kung may sisihin ka, sisihin mo ang sarili mo sa pagtawid sa daan ko. Kijeng? Kijeng? Jeng, ang galing! Bata, papatayin kita ngayon. Itigil mo na ang palakpakan. Diyos ko! Ang magnanakaw. Agad inalagaan ng dalawa magnanakaw. Mga maliit na isda tulad nito, 10 o 8 sila araw-araw sa baryo namin. Jeng, ate, hindi ko nagagawin ulit. Hindi na kita bubulin ulit. Hoy, bangon, anong ginagawa mo? Oh. Kung mapahamak ka ulit, huwag kang magpasikat. Jeng, hindi mo lang ako pinrotektahan, mabait ka rin sa akin. Ang gago ko dati. Simula ngayon, hindi na kita bubulin. Bata, papatayin kita. Bata, papatayin kita. Jeng, nakuha kita! Guifan, bitawan mo, kung hindi mahahatak ka rin pababa. Hindi ako bibitaw, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa bumitaw. Guifan, pwede ba makinig ka naman sa akin kahit isang beses? Ngayong isang beses lang, makinig na ako sa iyo simula ngayon. Guifan, hindi na ako makakapit ng matagal. Bitawan mo! Chijeng, inuutusan kita na kumapit ka. Huwag kang mangahas mamatay. Mas tatagal ako kaysa sa'yo. Jeng, ang galing mo! Chijeng, okay ka lang? Jeng, gumising ka! Huwag kang mamatay! Jeng! Tigilan mo ako sa pag-alog. Hindi ako namatay sa pagkakabagsak, pero baka sa pagkakalog. Ikaw! Buhay ka! Okay ka lang? Pagod lang. Kailangan ko ng sandali. Jeng! Kasalanan ko lahat. Kung hindi mo sana ako sinamahan sa birthday ko, hindi ka sana nasaktan. Tama na. Ang mga lalaki hindi umiyak nagdurugo. Gusto kitang pasayahin. Hindi mo kasalanan. Jeng, pangako. Simula ngayon, susundin ko lahat ng sasabihin mo. Ibalik mo siya. Tanungin mo ang madam kung paano niya gustong pakitunguhan siya. Gia. Malapit na tayo sa Gu Residence. Ang tatay mo ay personal kong bodyguard. Namatay siya noong pinoprotektahan ako. Napagdesisyonan ko na ampunin kita bilang aking anak na babae. Salamat, Mr. Gu. Meron din akong anak na lalaki sa bahay. Ang pangalan niya ay Yifan. Simula ngayon, magiging magkapatid kayo, okay? Mula sa araw na ito, ako na ang panganay na anak na babae ng pamilya Gu. Mr. Gu,
Tatlong masasamang tao ang humarang sa daan. Bumaba ka sa kotse. Bilisan mo. Ang tapang mo naman, paano mo nagawang harangin ang kotse ni Jigo? Para sa iyo ito, Gucheng Yuan. Ang lupit ng mga taktika mo sa negosyo. Sinira mo ang aming mga pamilya. Aisalay mo ang perang ninakaw mo sa amin. Baka hayaan ka naming mabuhay. Kayo pala. Nakipagsabuatan kayo sa mga dayuhang entidad para maglipat ng pondo. Kinuha ko ang kumpanya ninyo nang may malinis na konsensya. Tito Gu, natatakot ako. Huwag kang matakot, Gia Gia. Ako ang target ninyo. Pakawalan mo ang bata. Huwag kang mag-alala. Ngayon, lahat kayo mamamatay dito. Ikaw, Anong tinitingnan mo? Tingnan natin kung mas matigas ang ulo mo kaysa sa bat na ito. yan ay sirena ng pulis. May nakatuklas ba sa atin? Umalis na tayo dito. Tulong! Dito! Nasa unahan ang mga masasamang tao! May tumawag ng pulis. Patay tayo kung hindi tayo tumakbo. Tinawagan nila ang pulis. Patay tayo kung hindi tayo tatakbo ngayon. Pre, takbo. Tara na. Polen. Sino yan? Saan? Tara, alis na. Tigil! Huwag tumakbo! Hulihin silang lahat! Ha? AJH. Amo, umurong. Umurong. Umurong na ngayon. Ginoo. Tay! Guifan, halos makatakas na siya. Anong silbi mo? Yifan, anong ginagawa mo dito? Ang gabi na. Wala ka sa bahay. Anong ginagawa mo dito sa labas? Alam mo ba kung gaano delikado ito? Ikaw? Ang tatay ni Guifan. Oo, ako ito. At sino ka? Ako si Chijeng. Kahit na ikaw ang tatay ni Guifan, iniligtas niya kayo. Hindi mo lang siya pinuri, bakit mo siya pinapagalitan? Ganyan ang ating Jeng-Jeng. Kapag nakikita ko ang tatay ko, hindi ko man lang makahinga ng malakas. At ikaw, naglakas loob ka pang pagalitan ng tatay ko. Ikaw. Tatay, siya ang tutor na kinuha ni Lola para sa akin. Ang pangalan niya ay Jeng-Jeng. Malaki ang utang namin sa kanya ngayon. Ang galing, di ba? Isang taong probinsya hindi dapat magyabang dahil lang iniligtas niya tayo o sumagot sa mga nakatatanda. Tatay, hindi probinsya na si Jeng-Jeng. Siya ang tutor ko. Tio Gu, sino sila? Gia Gia. Ito ang nakababatang kapatid na si Ifan na sinabi ko sa'yo. Isang taong probinsya hindi dapat ganito kainit na ipinagtanggol ng binatang tagapagmana ng pamilyang Gu. Hindi siya karapat-dapat. Paano mo matatawag na probinsyana ito ang kapatid mo? Si Gia Gia ang kapatid mo, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Gu. Nakababatang kapatid na si Hifan, simula ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo. Okay lang? Gabi na, kailangan ko nang umuwi. Jeng-Jeng, tatay. Ito ang masamang tao na nahuli namin sa kabilang balkonahe. Jeng-Jeng, Jeng-Jeng. Masamang tao. Ay naku, saan napunta ang dalawang bata? Wala naman silang problema, di ba? Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Sabi ni Naguzing at Gurong, isinama ni Miss Jengjeng ang batang lalaki para ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa malapit. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin sila. Ma'am, bumalik na ang batang lalaki at si Jeng-Jeng. Talaga? Madam Gu. Oh? Lola! Bumalik na rin si Mr. Gu. Ma, nasa bahay na ako. Ay, bumalik si Cheng Yuan. Anong nangyari sa kamay mo? Wala yan, ma. Maliit na sugat lang. Ah, tama. Ipakilala kita. Ito ang anak ng mabuti kong kaibigan. Ang kanyang ama ay pumanaw na. Kaya dinala ko siya sa pamilya Gu. Inampon ko siya bilang inaanak. Mula ngayon, siya ang magiging panganay na anak na babae ng pamilya Gu. Ang nakatatandang kapatid ni Yifan. Isang inaanak? Oh, Lola, ayaw ko ng kapatid na babae. Si Jeng-Jeng lang ang gusto ko. ikaw na pasaway na bata. Ilang buwan akong wala sa bahay at bastos ka pa rin. Hindi ito desisyon mo, Jaja. Papagawa agad ako ng silid para sa iyo. Yaya Jang, maghanda ng pagkain para kay Cheng Yuan. Oo, ma'am. Lola! Mula ngayon, ako na ang kapatid na babae ng batang lalaki. Ikaw na probinsyano, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Anong karapatan mo para palayasin ako? Ang
ang karapatan bilang panganay na anak na babae ng pamilya Gu. Inimbitahan ako rito ng madam. Bukod sa kanya, walang sino man ang may karapatan na paalisin ako sa pamilya Gu. Si Jeng, tiyak na palalayasin kita sa pamilya Gu. Ginoong Gu, Lola. Nagtimpla ako ng tsa para pahupain ka. Jia, kahit na anak siya ng bodyguard, maayos siyang kumilos at may sentido at napakatalino. Pwede siyang manatili rito para alagaan ka at samahan si Yifan para makapag-focus siya sa pag-aaral. Ayoko siyang kasama ko. Kahit gaano siya kagaling, makakahuli ba siya ng dalawang masasamang tao? Masasamang tao? Nagsasalita ng walang katuturan ang batang ito. Hindi madaling mahuli ang masasamang tao. Ifan, uminom ka ng Longjing tea para kumalma. Jeng, uminom ka. Salamat, ayaw. Kung hindi iinom si Jeng, hindi rin ako iinom. Jeng, salamat sa pag-aalaga kay Ifan nitong mga nakaraang araw. Ako mismo ang nagtimpla ng tsaa na ito, alam mo. Wala kang dapat pasalamatan. Binayaran ako ng mahal ni Madam para kunin ako at binigyan pa ako ng pagkakataong mag-aral. Ako dapat ang magpasalamat sa kanya. Salamat pa rin sa iyo nitong mga nakaraang araw sa pagsama sa lola ko. Uminom ka na, pakiusap. Jeng, inabot ko lang sa iyo ang tsa. Bakit mo ako tinulak? Jia. Jeng, si Jia ay nagtimpla ng tsaa na ito dahil sa kabaitan. Kung ayaw mo, okay lang. Paano mo siya naitulak? Hindi ko ginawa. Naniniwala ako kay Jeng. Hindi gagawin iyon ni Jeng. Cheng Yuan, huwag kang masyadong magalit. Hindi mo masisisi si Jeng sa lahat. Tama po, Tito Gu. Hindi lang nagustuhan ni Jeng ang tsa na ginawa ko. Kasalanan ko ito. Pinilit ko siyang bigyan ito. Tutor lang siya ni Yifan. Paano siya nangahas na hamakin ito? Ang tsa na ito ay ginawa ko ang panganay na anak ng pamilyang Gu. Mga bata pa sila, ang ilang mga pasa at gasgas ay hindi maiiwasan. Hindi mo kailangang gawing malaking bagay ito. Ma, ang babaeng ito ay tuso. Upang manatili sa pamilyang Gu, hindi siya titigil sa anumang paraan. Kung magpapatuloy ito, masisira si Yifan maaga o huli. Papaalisin ko siya ngayon din. Walang sino man ang pinapayagang paalisin si Jeng. Gu Yifan, gusto mo bang hampasin? Kahit patayin mo ako, hindi ko hahayaang paalisin mo si Jeng. Ikaw. Tama na. Si Yifan dati ay makulit. Walang paaralan ang tumanggap sa kanya at walang sino man ang makakapigil sa kanya. Si Jeng lang ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang umunlad. Hindi rin ako sang-ayon na umalis siya. Yifan, nakababatang kapatid, paano kung ako na ang magtuturo sa'yo simula ngayon? Sino ka ba sa akala mo? Akala mo ba kwalipikado kang magturo sa akin? Ang mga kamay ni Jia ay para sa pagtugtog ng piano at pagpipinta. Kung masira sila dahil sa'yo, utang mo sa kanya ang isang kamay. Naintindihan mo? Jia, ihahatid kita sa ospital para magpabenda. Jeng, kahit si Guifan ay nagpoprotekta sa'yo, ano ngayon hanggat narito si Tito Gu, maaga o huli mapaalis kita? Jia, huwag mong basain ang sugat mo. Ayaw nating mahawa ito. Nakuha mo ba? Oo, Tio Gu. Ginoong Gu, inimbestigahan na namin ang insidente kagabi. Ang salarin na nahuli ni Miss Jeng. Talagang narito para kidnapin ang batang amo. Kikidnapin si Yifan? Mukhang itong si Jeng. Ay may kakayahan talaga. Karapat dapat siyang bigyan ng tamang gantimpala. Pumunta kayo at dalhin si Jeng dito. Opo, siya. Kailangan kong humanap ng paraan para maalis si Jeng mabilis. Hindi ko pwedeng pahalagahan siya ni Tio Gu. Cheng Juan, para saan mo kailangan si Jeng? Tatawagin ko sana sila para mamasyal sa bayan. Tungkol ito kagabi ng si Jeng. Nahuli ang kidnapper. Kidnapper? Tatay! Lola! Hindi ninyo alam! Kung gaano kahusay si Jeng kahapon, inakyat nga ako sa rooftop at mag-isa niyang tinumba. Dalawang masasamang tao! Inakyat kanya sa rooftop? Gu Yifan, ikaw ang tanging anak. Ng pamilyang Gu. Paano kanya dinala sa ganoong mapanganib na lugar? Oo, Yifan, tingnan mo kung gaano ka nagmamalasakit si Tio Gu at si Lola. Sa'yo, ano kung may nangyari sa'yo? Dahil nandun si Jeng, ayos naman ako. Tingnan mo kung gaano kalala ang sugat mo. At sinasabi mong walang nangyari? Oh, Yifan, ang kulit mong bata. Grabe ang sugat mo. Bakit hindi mo sinabi sa lola mo? Jeng, yung mga kidnapper, hindi ka naman kasabot nila, di ba? Anong kalokohan yon? Anong pinagsasabi mo?
Ikaw, Ako si Chizeng, hindi gagawa ng ganyan. Ikaw. Tito Gu, nag-aalala lang ako para sa kapatid kong si Ifan saglit. Jeng, bakit ka galit? Tigilan mo na ang pangasar at pag-frame sa akin. Ako, si Chizeng, laging gumagawa ng tama. Hindi ako takot sa'yo. Tama. Naniniwala ako kay Jeng. Hindi siya ganoong klaseng tao. Tito Gu, okay lang kahit ako ang maapi, pero ito ay tungkol sa pamilya Gu at kaligtasan ni Ifan. kahit hindi ka ganoong klaseng tao, hindi mo pa rin dapat sinaktan si Jia. Cheng Yuan, bantayan mo ang tono mo. Tinatakot mo ang bata. Kung simpleng bata lang siya, mahuhuli ba niya ang mga kidnapper? Paano naman hindi? Kagabi, nakita ko mismo kung paano niya inalis ang 2 kidnapper. Sa tingin ko, nakorap ka na ng babaeng ito na walang disiplina. Tama si Jia. Malamang may ibang intensyon siya sa pagpunta sa pamilya Gu. Kalokohan! Si Zheng Zheng ang hiniling ko na magdisiplina kay Yifan. Anong ibang intensyon ang maaaring mayroon siya? Sabihin mo, paano mo nalaman na darating ang mga kidnapper sa bahay ng Gu kagabi? Hindi ko alam. Jeng, sabihin mo na sa kanila. Sabi ko hindi ko alam. Mukhang kung hindi kita matuturuan ng leksyon ngayon, hindi mo babaguhin ang kwento mo. Ilabas ang disiplina ng pamilya. Binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Paano mo nalaman na darating ang mga kidnapper sa bahay ng Gu? Tumigil ka. Sabi ni Lolo, hindi tayo basta-basta. Si Jeng, tingnan natin kung gaano ka pa katagal makakasama sa pamilyang Gu. Huwag kang mangahas na saktan si Jeng. Kung gusto mong manakit, sa akin na lang. Umalis ka sa harapan ko. Pagkatapos kong turuan siya ng leksyon, saka kita haharapin. Gu Cheng Yuan, gagamit ka ng parusang pampamilya bago pa imbestigahan ang bagay? Anong klaseng nakatatanda ka? Si Zheng Zheng ay bata pa. Anong kakayahan niya para makipagsabwatan sa mga kidnapper? Eksakto, ang buhay mo ay iniligtas pa ni Jeng. Kahit walang kinalaman sa kanya ang insidente ng kidnapper, pero dinala kanya sa rooftop sa kalagitnaan ng gabi. Tiyak na kasalanan niya iyon, di ba? Zheng Zheng, ang paglabas ng ganito kahuli kasama si Yifan ay talagang hindi angkop. Madam, alam ni Jeng na mali siya. Ayos lang. Ang pag-alam lang na mali ka ay hindi sapat. May tao! Mr. Gu, Dalhin ang babaeng si Kijeng sa study para sa akin. Papaluhodin siya bilang parusa. Hindi siya lalabas nang wala ang utos ko. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Dalhin mo ako sa study. opo, Miss Jiang. Ayos. Hindi mo na ba ako susundin? Makinig ka pa sa isang batang pasaway? Chijeng, sinabi ko sa'yo, maaga o huli palalayasin kita sa pamilyang Gu. Umalis ka. Kung maglakas loob ka pang mangasar sa akin, huwag mong sisihin ako kung sampalin kita. Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Napansin kong hindi kumain ng tanghalian si Jeng. Kaya pumunta ako para tingnan kung gutom siya. Mabait ka? Ifan, kapatid mo ako. Paano mo sasabihin yan tungkol sa akin? Sino ka ba? Ang kapal ng mukha mong tawagin ang sarili mong kapatid ko? Si Jeng lang ang kapatid ko. Pero sinabi ni Uncle Gu na si Chijeng ay isa lang probinsyana. Ang buong pamilya Gu ay nakikinig kay Madam Gu. Kung sasabihin ni Lola na siya ay... Lola. Miss Yia, hindi tayo magkadugo. Simula ngayon, tawagin mo akong Madam Gu. Pero si Uncle Gu ay inampun na ako bilang inaanak. Iyon ay kanyang negosyo. Zheng, tiyak na na-stress ka sa nangyari kanina. Okay lang po, Madam Gu. Simula ngayon, tulad ni Yifan, pwede mo na akong tawaging Lola. Lola. Iniligtas mo ang anak ko at iniligtas mo ang pamilya Gu namin. Kumpara sa ibang tao, mas karapat-dapat kang maging binibini ng pamilya Gu. Oo, eksakto. Jeng, sabihin mo na Lola. Tumayo ka. Madam, masama ang pakiramdam ko. Babalik na ako sa kwarto. Zheng, gutom ka ba? Sakto, nagdala si Jia ng pagkain para sa iyo. Kumain ka. Sige, hayaan mo si Yifan na magdala sa iyo ng mas masarap na pagkain mamaya. Kainin mo habang mainit. Itong pagkain? Kung kakainin ko ito, baka hindi na ako makakain ulit. Eh di huwag mo na kainin.
Sa tingin ko, si Jaja ay walang mabuting intensyon. Itatapon ko na ngayon. Sige, papunta ako sa kusina mamaya. Gagawa ako ng masarap para kay Jeng Jeng. Isang masarap na pagkain. Uy, dito ka ba? Lola, si Jeng Jeng ay lumabas lang sa balkonahe para ipagdiwang ang aking kaarawan. Kaya siya lumabas doon. Kasalanan ko rin. Dapat akong parusahan kasama siya. Guifan, bobo ka ba? Kaya kong mag-isa sa parusa. Bakit ka nakikialam? Ikaw ang tutor ko. Hindi kita hahayaang mag-isa sa parusa. Bukod pa, ikaw pa rin ang tutor ko. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Sabihin mo na. Sinabi ni Lola na kapag lumaki tayo, gusto niyang pakasalan mo ako. Maging asawa ko. Ano ang sinabi mo? Huwag mo akong paluin. Hindi ako ang nagsabi niyan. Si Lola ko ang nagsabi. Sino ang nagsabing pakakasalan kita? Kailangan ko pang umuwi at alagaan si Lolo. Jeng Jeng, pumayag ka na. Ikaw lang ang kapatid ko. Sige. Kapag lumaki tayo at umunlad ka, papayag akong pakasalan ka. Talaga? Mhm. Chijeng, ano ba ang magaling sa'yo? Ang matandang iyon talagang gusto kang gawing panganay na anak ng pamilya Gu. Ayokong maniwala na hindi kita matatalo. Tama na ang pagluhod. Masakit ang tuhod ko. Jeng Jeng, hindi mo na kailangan lumuhod din. Umuwi ka na muna. Ang sinabi ni Mr. Gu, kailangan nating bigyan siya ng galang. Lahat ito ay dahil kay Lin Jiajia na gumagawa ng gulo. Saka ka maghintay dito para sa akin. Kukuha ako ng merienda sa gabi. Sige. Lolo, gusto kong bumalik sa baryo. Jeng Jeng, lahat ng nangyari ngayon ay kasalanan ko. Bakit ka nandito ulit? Nakita kitang nagluhod ng matagal. Pumunta ako para tingnan ka at para dalhan ka ng coat. Luha ng buhaya. Jeng Jeng, bakit ka ganyan? Walang utang na loob. Wala akong sama ng loob sa'yo. Ikaw ang nagsimula. Ayaw kitang istorbohin. Pero patuloy kang umaasta sa harap ko. Kung ganun, ilabas mo lahat ng marurumi mong laro. Haharapin ko sila. Sige, dahil ganyan ang sinabi mo, ipapakita ko sa'yo. Ang mga florera na ito ay paborito ni Lolo noong siya ay buhay pa. Kung sisirain mo ang antikong ito, papalayasin ka rin ni Tiogu. May tao, tulong. May tao, may masamang nangyari. Jia, anong nangyari? Hindi ko alam, gusto ko lang makita si Miss Jeng Jeng. Pero sinigawan niya ako at sinira niya ang kay Lolo Gu na paboritong antigo noong siya ay buhay pa. Ang yabang ng babaeng ito. May tao. Dalhin si Chijeng dito. Dalhin si Kijeng dito. Tumigil. Binibining Lin, sinabi mo bang si Jeng Jeng ang sumira ng vaso? May ebidensya ka ba? Nay, anong ebidensya ang kailangan natin? Si Chijeng lang ang nasa study room. Kung hindi siya ang sumira, sino? Hindi maaaring si Jeng Jeng ang sumira. Siya ay laging napakamakatuwiran. Bakit naman niya gagawin ang isang bagay na tulad nito? Nay, anong salamangka ang ginawa ng batang ito sa iyo? Anong lihim na inumin ang pinainom niya sa iyo? Lahat ay nagtatanggol sa kanya. Hindi ko siya ipinagtatanggol. Kailangan namin ng ebidensya para sa lahat. Nay, kalimutan mo na ang ebidensya. Siya lang ang naroon. Sino pa kaya ang iba? Sino ang nagsabing ako lang ang naroon? Ako. Pinag-aalinlanganan mo ba ako? Kung ganon, may ebidensya ka ba, Jinonggu? Nakita ito ni Jia gamit ang kanyang sariling mga mata. Iyan ang ebidensya. Kung ganon, hayaang sabihin niya sa atin. Paano niya ako nakita na sinira ang vaso? Oo. Jia, huwag kang matakot. Sabihin mo lang ang alam mo. Nag-aalala ako na maparusahan si Jeng Jeng. Natakot ako kaya sumama ako para samahan siya. Pero sinisisi niya ako sa pagsasalita ko ngayon. Dahil naparusahan siya, sinigawan niya ako at hindi ako pinapasok. Tapos, narinig kong nabasag ang florera. Ma'am, ano pang ebidensya ang kailangan mo? Itong si Jeng Jeng. Napakatuso niya para sa kanyang edad. Kung mananatili siya sa pamilya Gu natin, magiging problema lang siya. Sinasabi mo, hindi kita pinapasok sa study room.
Napakaigting ni Jengjeng. Hindi ako naglakas loob pumasok. Sabi mo, hindi ka pumasok sa study room. Paano napunta rito ang damit na ito? Tama, hindi ka pumasok sa study room. Paano naman itong damit ay nasa loob ng study room? Hindi iyon sa akin. Gia, hindi ba ito ang damit na binili ko para sa iyo? Mr. Gu, gusto mo bang ituloy ko? Lin Jiajia, naniniwala ang pamilya Gu na pinakitaan ka namin ng kabutihan. Bakit mo pa ring pinagbibintangan si Jengjeng at sinira mo pa ang antigo ng pamilya? Tito Gu, hindi ako yon. Tama na, ang pamilya Gu ay napakaliit para sa iyo. Humanap ka ng sarili mong paraan palabas. Tito Gu. Sige ma'am, bata pa si Gia. Nagkamali lang siya. Bakit mo sineseryoso? Tsaka, ang tatay niya ay matalik kong kaibigan noon. At namatay siya dahil sa akin. Ang kanyang naulilang anak, hindi pwedeng pabayaan. Huwag na ulit mangyari. Kung hindi, hindi lang ito basta pagpapalayas sa pamilya Gu. Chijeng, teka lang. Dinadala ka dito, isang kailangan lang. Gapusin siya, tapos... Huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo sabihin. Hahanapin ko pa rin ang babaeng iyon at pagbabayaran siya. Nandito lang siya sa kwartong ito. Sino? Chijeng, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Lin Jiajia, gusto mo talaga akong patayin, ha? Nakikipagtulungan ka talaga sa mga kidnapper para makuha ko? Dahil ang matandang babaeng iyon at si Gu Yifan ay parehong gusto ka. Ngayon pati si Uncle Gu ay may konsensya para sa iyo. Kung magpapatuloy ito, ano na lang ang posisyon ko sa pamilya Gu? Kahit na, hindi mo siya maaaring dalhin sa pamilya Gu. Alam mo ba kung gaano ito makakasakit sa buong pamilya Gu? Wala akong pakialam. Gusto lang kitang patayin. Batang babae, dahil nahulog ka sa aking mga kamay ngayon, tangapin mo na lang ang iyong kapalaran. Oh, talaga? Well, depende yan kung kaya mong kunin ito. Hoy, hindi ba iyon ang kidnapper kanina? Anong ginagawa niya dito? Naku, si Miss Jengjeng ay nasa panganib. Kailangan kong sabihin kaagad kay President Gu. Gia, kunin mo siya! Tulungan mo siyang tumayo. Gia, okay ka lang? Tito Gu, sa tingin ko basag ang likod ko. Feng Yuan, narinig ko na ang kidnapper na iyon. Para kay Jengjeng pala. Hindi mabuksan ang pinto mula sa labas. May nagpapasok sa kanya, sigurado. Sino ang maglalakas loob? Sisiyasatin ko ng lubusan ang bagay na ito. Ibalik si Gia sa kwarto niya. Tawagan ang doktor para suriin ang mga sugat niya. Teka, hukang umalis. Bakit mo dinala ang kidnapper na yan dito para patayin ako? Tito Gu, ano bang sinasabi niya? Wala akong alam. Ang sakit ng likod ko. Kijeng, huwag mong isipin na dahil nasa likod mo si Ginang Gu at si Yifan na nagproprotekta sa'yo, ay pwede mong gawin ang gusto mo sa pamilyang Gu. Mr. Gu, hindi ko naman intensyong gamitin ang impluensya ko para apiin ang iba. Gusto ko lang sabihin, huwag mong sabihin, ayaw mong malaman kung sino ang nagpasok sa kanya. Alam mo kung sino ang nagpapasok sa kanya? Eh di tanungin mo si Lin Jiajia. Hindi natutulog sa kalaliman ng gabi. Paano siya napunta sa may gustong pumatay sa akin? Sa kwarto ko? Gia. Jengjeng, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang alam ko lang, mahimbing akong natutulog sa kwarto ko. Nagising ako. At kahit papaano, napunta ako sa pinto mo. Si Gia ay babae lamang. Mahiyain siya. Paano siya makakasama ng taong gaya niyan? Nagsasalita ako ng walang kwenta. Bakit hindi mo tanungin ang iyong mahal na anak na babae kung bakit siya kasama? Ng isang taong sinubukan akong patayin sa aking silid? Gusto kanyang patayin. Jengjeng, ang pakikipagsabuatan sa mga kidnapper ay hindi maliit na bagay. Sigurado ka ba na si Lin Jiajia ay sangkot dito? Oo, Jengjeng, ang pakikipagsabuatan sa mga kidnapper ay isang malubhang krimen. Maaaring makulong ka. Hindi mo ako pinaniniwalaan? Hindi iyon. Naniniwala ako kay Jengjeng. Jengjeng, hindi kita pinagkakatiwalaan. Ang pakikipagsabuatan sa mga kidnapper ay isang mabigat na pagkakasala. Kahit na may problema si Jiajia sa iyo, hindi siya makikipagsabuatan sa mga kidnapper upang saktan ka. Jengjeng, alam kong ayaw mo sa akin, ngunit hindi mo ako basta-basta maaaring i-frame. Paano mo ako maaakusahan ng pakikipagsabuatan sa mga kidnapper? Sa simula, akala ko gagamit ka lang ng mga lihim na trick. Ngunit nakita ko mismo na pinapasok mo sila sa aking silid upang patayin ako. Wala akong choice kundi maniwala na kaya mong gawin iyon. Ito Gu, talagang hindi ko ginawa. Lin Jiajia, hindi mo talaga inaasahan na makakaligtas ako, di ba? Nagtatrabaho ako sa bukid kasama ang aking mga lolo't lola mula pa noong bata ako. Wala nang mabigat na trabaho na hindi ko nagawa. Sa tingin mo ang lalaking ito ay talagang kaya akong patayin? Tito Gu, binibintang niya ako.
Hindi mahalaga kung aminin mo or hindi. Tatanungin na lang natin siya. Tama, paano siya nakapasok? At bakit niya isinama ang iba upang pasukin ang silid ni Jeng Jeng? Siya ang nakakaalam ng sagot. Madam Gu, mabait akong pinatira ni Tito Gu. Bakit ako magdadala ng mga tao rito upang saktan si Jeng Jeng? Gusto ko ring malaman, anong sama ng loob mo sa akin na paulit-ulit mo akong sinasaktan kahit na sinubukan mong kitlin ang buhay ko? Ito ay isang seryosong bagay. Talagang kailangan ng masusing investigasyon ito. Sabihin mo sa akin, sino ba ang nagpapasok sa'yo dito? Tito Gu, kung nakikipagsabuatan siya kay Chi Jeng para ibintang ako kahit na ako ay may 100 bibig, hindi ko pa rin maipaliwanag ang sarili ko. Pero ang sitwasyon ng kidnapper ay hindi dapat malaman ng ibang executives sa Gu Corporation. Sige, ganito na lang. Tungkol sa bagay na ito, kailangan pa nating imbestigahan ng malinaw. Ako, Tama na. Sabihin mo kung sino ang nasa likod nito at aayusin kitang ipadala sa ibang bansa ngayon din. Kahit patayin mo ako, hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. Ikaw. hindi ka ba takot mamatay? At hindi ka rin ba takot sa bone-shattering fist ko? Itong bone-shattering fist ko ay kayang gawing agad na mawalan ng kakayahang lumaban ang isang malaking baboy ramo. Sigurado ka bang kaya mong tiisin higit pa sa baboy? Magsasalita na ako. Magsasalita na ako. Si Lin Jiejia ang nagdala sa akin. Bilang kondisyon ng aming kasunduan. Gusto niya akong papatayin ka para sa kanya. Tito Gu, hindi ko ginawa. Binibintangan niya ako. Hindi ko ginawa. Nasa bulsa ko pa ang bank card na ibinigay niya sa akin. Mr. Gu. Kita mo? Ikaw, Lin Jiajia, ito ang mana na ibinigay ng tatay mo sa akin bago siya pumanaw para ibigay sa iyo. Ano ang masasabi mo ngayon? Si Yananga, dalhin si Lin Jiajia sa Security Bureau. Lin Jiajia, hindi ako makapaniwalang ikaw talaga. Nagkaroon ka talaga ng lakas ng loob. Tito Gu, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Hindi, talagang hindi ako maaaring lumabag sa mga patakaran para sa pansariling pakinabang. Kayo dalawa, kunin si Lin Jiajia at ang taong ito sa kawanihan ng seguridad. Tiogo, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo ako. Tiogo, iligtas mo ako. Jeng Jeng, hindi ko inakala na sa mga araw na ito, mali ang paghusga ko sa mga tao. Paulit-ulit kitang nasaktan. Mali ako. G, Gu, sinusubukan mo lang protektahan ang ulila ng isang nasasakupan. Kaya nandaya sa'yo si Lin Jiajia. Hindi kita sinisisi. Hindi ko inakala na ako, si Gu Chengyuan, ay matatalo ng isang batang babae. Nakakahiyang sabihin. Nanay, aalis na ako ngayon. Jeng Jeng, sentro ng negosyo ng ama ni Yifan ay lumipat sa ibang lungsod. Aalis din kami sa lalong madaling panahon. Sinabi ko na sa iyong lolo, darating siya dito para sunduin ka. Lola, bakit hindi namin isama si Jeng Jeng? Ang sitwasyon sa Gu Group ay hindi stable ngayon. Hindi namin madadala si Jeng Jeng. May sarili siyang buhay na dapat mabuhay. Ginanggu, Matandang Ki, ang sitwasyon ay maigting. Ito ay maliit na tanda ng aking pagpapasalamat. Tanggapin mo ito. Ginang. Talagang hindi ko ito matatanggap. Pakisuyo, kunin mo. Aalis na kami sa lalong madaling panahon. Paalam, Lola. Jeng Jeng! Hintayin mo ako. Hintayin mo akong bumalik. Kapag nagtagumpay na ako, babalikan kita. Ingatan mo ang sarili mo. Binabati kita. Sa pagkuha ng bonus. Salamat, paalam. Hoy, Lolo. Hehe, oo. Lolo, tingnan mo. Dumating na ang bonus ko sa proyekto. Ang galing. Ang jeng-jeng natin ay napakahusay. Tara, isasama kita sa barbecue ngayong gabi. See ya, Tara. Busog na busog ako. Kumusta, Lolo? Masarap, di ba? Oh. Kaya babalik tayo sa susunod, ha? Kahit anong sabihin ng jeng-jeng natin. Ha ha ha. Umuwi na tayo.
Sino ba yan? Maawa ka naman. Bigyan mo ako ng makakain. Maawa ka naman. Ayos lang. Eto. Gujeng! Huwag mo akong saktan. Gujeng, halika rito. Gujeng, bangon! Ako to. Ako si Kijeng. Ikaw si Miss Jeng Jeng? Oo, ako, to. Ano? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba pumunta ka sa Southern Province kasama ng pamilya Gu? Miss Jeng Jeng. May masamang nangyari sa pamilya Gu. Dahan-dahan lang. Kumain ka ng busog. Marami pa sa bahay. Pag-usapan muna natin ang negosyo. Simula nang lumipat ang pamilya Go sa Southern Province, Ang kanilang sitwasyon sa pananalapi ay masama na. nakaharap pa sila sa krisis sa pananalapi. Tapos biglang nawala si Mr. Gu. Paano naman ang matandang babae at si Yifan? Ang kalusugan ng matandang babae ay hindi naman talaga mabuti. Matapos marinig ang balita, siya ay nagkasakit ng malubha. Nag-aalala na kami. Mga ordinaryong tao ay madamay. Pinaalis niya kaming mga bodyguard. Pinakawalan niya kami. Tungkol naman kay Young Master Yifan, Anong nangyari sa kanya? Sabihin mo sa akin. Young Master Yifan, Nagpunta sa kabiserang lungsod mag-isa ilang taon na ang nakalipas. Hindi na siya bumalik. Magiging maayos si Yifan. Baka naabala lang siya sa isang bagay at hindi nakaalis, kaya hindi pa siya bumabalik. Jeng Jeng, huwag kang masyadong mag-alala. Si Yifan ay palaging matalino at maparaan kahit noong bata pa. Sigurado akong okay siya. Lolo, ang pamilya Gu ay nasa problema. Hindi ko kayang balewalain lang iyon. Anong gusto mo? Si Madam Gu ay tinuturing akong pamilya. Nakita niya ang aking potensyal at binigyan ako ng pagkakataon. Ngayong nasa problema ang pamilya Gu, hindi ako maaaring tumabilang. At bukod doon, kailangan kong lumabas. Para hanapin si Yifan. Ang tigas ng ulo mo. Kapag naisipan mo na ang isang bagay, wala nang makakapagbago. Pero ang pagligtas sa pamilya Gu ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano. Ha, tama. Ang bagong hinirang na Pangulo ng Kamara ng Komersyo. Si Chairman Huo ay nasa Beisheng Province ngayon. Baka siya ang makapagligtas sa pamilya Go. Kung gayon, pupunta ako sa Beijing Province agad at dadalawin si Chairman Huo. Gujeng, nasugatan ka. Manatili ka rito. Habang wala ako. Alagaan mo si Lolo para sa akin. Miss Jeng Jeng, Aalagaan ko ang matandang Panginoon. Lolo, Jeng Jeng, ang paglalakbay na ito ay puno ng panganib. Kailangan mong maging maingat. huwag kang mag-alala Lolo, aalis na ako. Kapag lumaki na ang anak, nawawala na. Ang kulit na babae. Narinig ko na si Chairman Huo ay isang lalaki. Na, pinahahalagahan ng paggalang sa magulang, higit sa lahat. Tila dapat tayong magsimula kay Madam Huo. Si Madam Huo ay karaniwang mahilig sa tsaa mula sa tea house na ito. Sa oras na ito, dapat siya ay narito. Suheyan, niloko mo ako ulit. Tanggalin mo ang maruming kamay mo sa akin. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Aray! Ayos ka lang ba, miss? Ay, paano mo ako nahulog? Sinabi mo na bitawan kita. Paano nangahasang sino man sa kabisera magsalita sa akin ng ganyan? Ikaw, tumigil ka dyan. Ano pa ang gusto mo? Hindi mo ba alam na ang lola ko ay umiinom ng tsaa sa silidtisan? Walang pinapayagan na mga tagalabas. Ang lola mo ay si Lola Huo. Paano mo nalaman iyon? Baka, ikaw ay isang paparazzi na reporter? Isang paparazzi reporter. Hindi ako reporter. Nandito lang ako para makita si Lola Huo. Bastos kang probinsyano. Paano ka nangahas manggulo sa harap ko? Sa tingin ko hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng mamatay.
Narinig ka ni Wushuang na maingay mula sa itaas. Nakakahiya. Lola, Binibini, kung ang apo ko ay nakasakit sa iyo, humihingi ako ng iyong pangunawa. Ngunit kung ipipilit mo na saktan siya, tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakaalis ng buhay sa tea house na ito. wala akong intensyong manakit. Gusto ko lang makilala si Madam Huo. Labis kang determinado na makita ang aking lola. Ano ba talaga ang iyong layunin? Ang babaeng ito ay napakabata, ngunit nananatili siyang kalmado sa harap ng panganib. Wushuang, ingatan mo ang iyong asal. Anong pakay mo sa akin? Gusto kong hilingin sa'yo na tulungan na linisin ang pangalan ni Ji. Gu Chengyuan. Gu Chengyuan. Ano ang relasyon mo sa kanya? May utang akong loob sa pamilya Gu. Para na silang pamilya sa akin. Ikaw ay isang tapat at matuwid na tao. Ngunit sayang, ang matandang babae na ito walang kapangyarihan sa mga usaping pangnegosyo. Binibini, napunta ka sa maling tao. Madam Huo? Si Ji Gu ay napinsala. Hindi niya kayang tiisin ang kawalang katarungang ito. Paano mo nagawa? Sa teritoryo ng pamilya Huo, maging bastos pa rin sa aking lola. Baka nagmadali ako masyado. Si Mrs. Huo at ako ay nagkakilala pa lang. Natural lang na hindi pa siya nagtitiwala sa akin. Kailangan dahan-dahanin ito. Paumanhin, Mrs. Huo. Masyado akong naging bastos. Probinsyano. Ang lola ko ay isang debotong vegetarian. Mabait siya, kung hindi. Ipapadakip at tatanungin kita. Lola, Simula ngayon kapag lalabas ka, papataasan ko ang bilang ng iyong mga bodyguard. Paano kung mapaharap ka sa sitwasyon tulad ngayon? Ano ang gagawin mo? Huwag mong palakihin ang maliit na problema. Yung babaeng iyon, maaaring pabigla-bigla siya, pero wala siyang masamang intensyon. Bukod pa riyan, sinabi niya na ang pamilyang Gu ay talagang maling na ibilanggo. Pero si tatay ay kakatapos lang magpapatatag ng mga bagay sa Northern Province. Maaaring wala tayong sapat na resources para tulungan ang pamilyang Gu. Totoo, Binibini. Ano? Sumama ka sa akin sa Huanting Hotel. yung babaeng iyon ay laging nagmamadali. Malapit na siyang magpakasal, pero hindi siya mukhang isang maayos na dalaga. Madong. Narinig ko na ang binibini. Kasintahan, ang binatang Panginoon ng pamilyang Su ay labis na hindi masaya sa nakatakdang kasal. Palagi siyang lumalabas kasama ang kanyang mga kaklase. Ito na ang usapan ng bayan, kaya naman labis na nababagabag ang binibini. Nakatakdang kasal. Hindi iyon ang sinabi nila. Noong dumating sila, para hingin ang kanyang kamay. kumusta? Maaari bang kumuha ng kwarto? Yung mas mura? Imposible. Malaking lungsod ito. Hindi ito isang liblib na bayan. Kung gusto mo ng mura, matulog ka sa ilalim ng tulay. Hoy, ikaw! Kalimutan mo na. Nandito ako para sa negosyo. Sige, edi bigyan mo ako ng kwarto sa pinakadulo. Ang deposito ay $200. 200. Sige. Ang init. Huwag kang ma-stress. Binibini. Noong nalulugmok ang pamilya Su, nagmakaawa siyang pakasalan ako. Ngayong yumayaman na ang pamilya Su, tinatawag niya itong sapilitang kasal. Ang kapal ng mukha ni Su Heian. Pakiusap, kumalma, binibini. Kumalma, dapat ko bang hayaan si Su Heian na makipaglandian sa iba at gawin akong katatawanan sa Haicheng? Ano ang balak mong gawin, binibini? Hulihin siya sa akto at kumuha ng ebidensya. Wakasan ang kasunduan. Hindi iyon ang direksyong sinabi sa akin ng reception. Doon! Bakit may 2 guwardiya dito? Sino ka ba? Ang kapal ng mukha mong manligaw sa aming binata. Nanliligaw ka ba sa batang amo mo? Anong klaseng lalaki ang batang amo mo na mag-aaksaya pa ako ng oras sa panliligaw sa kanya? Matabil ang dila. Huwag mong sabihin.
isa ka sa mga tao ni Miss Huo. Bumalik ka at sabihin mo sa amo mo, ang batang amo ko ay mahilig sa mga banyagang babae. Hindi siya interesado sa mga maputla at simpleng uri tulad niya. Panoorin mo ito. Wala akong pakialam sa kahit sinong batang amo o binibini. Nagbayad ako para umupa ng kuwartong ito. At gusto ko nang pumasok at magpahinga. Lahat kayo, tumabi. Oh, ang cute mo. Sinusubukan mong sumiksik sa kama ng lalaki sa liwanag ng araw? Ikaw pala. Ikaw, isang probinsyana, naglakas loob na agawin ng lalaki sa akin? Sino bang nagnanakaw sa'yo? Hintayin mo lang nakaladkarin ko si Suheyan palabas dito at tingnan mo kung sino ang pipiliin niya. Miss Huo, ang batang amo ko ay nasa loob gumagawa ng mahalagang bagay. Hindi siya tumatanggap ng bisita. Pakiusap, huwag mo kaming gipitin. Tumabi ka kung hindi. Mukhang si Miss Huo na ito ay niloko. Sa ngayon, nahihirapan akong maghanap ng paraan upang makalapit sa pamilya Huo. Kung tutulungan ko si Miss Huo, baka magkaroon ako ng pagkakataon. Miss Huo, pasensya na. Oy, kung pinapahalagahan mo ang buhay mo, lumayo ka. Sino ang humingi ng tulong mo? Hindi sila maglalakas loob na hawakan ako. Sino ang gustong tumulong sa iyo? Huwag kang magyabang. Nag-aalala lang ako sa bayad ko sa kwarto. Hindi. Huwag mo akong saktan. Umalis ka. Hindi ka pa nahuli sa pandaraya dati? Tutulungan kita. Wow, Swang, ikaw ang marangal na. Binibini ng pamilya, wow. Ikaw, wala kang hiya. Suheyan, hindi ka ba natatakot na sa paggawa nito, ang aking ama ay magdudulot ng gulo sa iyong pamilya, Su? Anong gulo ang kaya niyang idulot? Hindi kita gusto. Hindi niya basta-basta. May ilalagay ka sa aking kama, di ba? Wala kang hiya. Miss Huo, kapag nakikipag-usap sa basurang tulad nito, hindi mo sila mapapakiusapan. Panoorin mo ako. Hoy, saan ka nang galing? Probinsyano ka? Anong ginagawa mo? Ang bangis niya. Gusto ko yon. Ikaw na. Lakas ng loob mong saktan ako? Papatayin kita. Heyan. Ikaw na. Alam mo ba na si Mr. Su ang tatay niya? Wala akong pakialam kung sino ang tatay niya. Binayaran ko ang kwartong ito. Kayo, paano kayo nakapasok sa kwarto ko at gumawa ng walang hiyang ganyan? May karapatan akong itapon kayo na dalawa. Heyan, tingnan mo itong babaeng ito. Ininsulto niya ako. Hindi lang kita iinsultuhin. Bubugbugin din kita. Ikaw, lakas pa ng loob mong landiin ang lalaki ko? Akala mo karapat-dapat ka? Wow, Swang, tama na. Sinalisa at ako ay tunay na nagmamahalan. Hindi ito pang-aakit. Kung patuloy kang magwawala dito, tatawag ako ng press conference at i-aanunsyo na wala na ang engagement natin. Tingnan natin kung saan. Ikaw, ang dalagang anak ng pamilya Wow. Ilalagay ang mukha mo. Miss, kung talagang gagawin niya ang press conference na iyan at kikanselahin ang engagement, ang reputasyon mo sa Beijing masisira. Kadiri ka. Takot ka na ba? Kung takot ka, isama mo ang mga tao mo at umalis na kayo. Huwag mong abalahin ang negosyo ko. Sa panaginip mo. Tulungan mo akong bugbugin siya. Ang $100,000 sa card na ito iyo na lahat. Nag-aalala lang ako na hindi sapat ang dala kong pera. Ikaw, lakas ng loob mo? Heyan. Tingnan mo sila. Ano ang tinititigan mo? Lumabas kayo, lahat. Suheyan, gusto kong iputol ang ating engagement. Gusto mo bang iputol ang engagement ng walang problema? May paraan ka? Mabuti. Gagawin namin ang paraan mo. Bilisan, kunan ng larawan. Maghintay kayo sandali, lahat. Ako si Huo Wushuang, ang tagapagmana ng pamilya Huo. Nakita ng lahat ang nangyari ngayon. Ang aking fiancé, Suheyan, ay palihim na nakikipagkita sa ibang mga babae. Sa likod ko, ako, Huo Wushuang. Sa pamamagitan nito ay inaanunsyo ng publiko na ako ay pinuputol ang engagement sa kanya. Si Suheyan.
Mabuti. Narinig ko na si Patriarch Wu ay mahigpit. Hindi ko inaasahan na ang anak na babae ng pamilya Wu ay napakadesisyon at napakatalino. Talagang karapat-dapat na maging binibini ng pamilya Wu. Isang scumbag na tulad niya nararapat lang na iwan. Hindi siya karapat-dapat kay Miss Wu. Miss Wu, sinusuportahan ka namin. Sinusuportahan ka namin. Sinusuportahan ka namin. Miss Huo, hindi ba hindi naaangkop na magpakita nang hindi ipinaalam ng ganito? Ano ang malaking bagay? Gumawa kami ng eksena sa Huanting Hotel at pinalayas ka ng may-ari. Kasalanan ko lahat iyon dahil wala kang matutuluyan. Siyempre, mananatili ka sa bahay ko. Kung gayon, iwan mo sa akin ang bagay tungkol sa pagpupulong kay Patriarch Huo sa akin. Lumabas. Lahat kayo, lumabas dito. Ay, si Wushuang, bumalik ka para makita ang tatay mo? Gusto kong makita ang tatay ko. Ang tatay mo ngayon ay masama ang loob. Payuhan kita na huwag mo siyang gambalain. Bumaba muli ang stock ng kumpanya. Ang tatay mo ay nag-aalala tungkol sa kumpanya. Pero sa ngayon, hindi iyon ang pinakamalaking sakit ng ulo niya. Ibig mong sabihin, ang kapatid kong lalaki? Iyan ang panganay na binata ng pamilyang Huo, Huo Xiaofeng. Narinig ko kagabi, nakipag-away siya dahil sa isang babae sa Yejing muli at naging pisikal. Nang marinig ng tatay mo ang balita, paano siya hindi magagalit? Jeng, sa tingin ko dapat na tayong tumigil. Tutulungan kita makita ang tatay ko bukas. Si, Tara, ihatid muna kita sa iyong kuwarto. ngayong nasa bahay ka ng mga Huo, ang pagkikita kay Chairman Huo ay sandali na lang. Ikaw, si Qi Zheng. Palagi kang lumalapit sa anak ko. Ano ang pakay mo? Tatay? Tama si Presidente Huo? Mayroon nga akong pakay. Wushuang, bata ka pa. Wala ka pang magandang paghuhusga. Ang tatay mo, ang may hawak ng economic lifeline ng Hilagang Probinsya, maraming nakatingin sa kanya. Sa panahong ganito, hindi maiiwasan na may ilan. Taong may masamang intensyon ay susubukan na pumasok sa pamilya Huo at magdulot ng gulo. Naniniwala ako na hindi ganoon si Kijeng. Tatay, dumating si Kijeng sa iyo para humingi ng tulong mo sa pagsisiyasat ng bagay. CEO, Gu, ang pagkawala ni Gu Chengyuan. Gu Chengyuan. Tama iyan. May utang akong loob sa pamilya Gu, kaya ako nandito para humingi ng tulong kay Presidente Huo. Ang kaso ni Gu Chengyuan ay masalimuot. Bakit kita tutulungan? Ah. Tama na. Kung isa sa alang-alang na ngayon, ipinagtanggol mo si Wushuang, ang iyong sadyang paglapit sa pamilya, Huo, papalampasin ko na. Aalis ka bukas. Presidente Huo, Jeng. Gabi na. Ang iyong problema. Mag-iisip ako ng paraan para tulungan ka bukas. si, Jeng, huwag kang mag-alala. Pinadala ko na si Huo Qiang para magtanong-tanong. si, Miss, nalaman ko na lahat. Sabihin mo! Yung lalaking si Gui Fan ay nasa Jinchen Financial Group ngayon, nagsisilbi bilang Vice President. Vice President, Vice Presidente. Ang Yingqian Consortium. Yan ang sa kabisera pinakamalaki at nangungunang konsorsyum. Hindi ko inakala na ang makulit na batang iyon ay ngayon ay isang vice-presidente. Lumalaki ang tao, alam mo. Jeng. Ang dati mong kasintahan ay talagang magaling. Siya, magaling, pero noong mga bata pa kami, hinahabol ko siya at pinapalo. Tumatakbo siya sa mga kalye. Naiinggit ako sa'yo. Ang magkaroon ng malapit na kaibigan noong bata. Galing ka sa probinsya papuntang Northern Province para sa kanya din, di ba? Tiyak na magkakatuluyan kayo, di ba? 7 taon na ang lumipas. Baka. Nakalimutan na niya ang pangako natin noong mga bata pa tayo. Sa ngayon, malamang may iba na sa tabi niya. Bibi, Ki, narinig ko ring malapit nang pumunta si Vice Presidente Gu sa Northern Province. Ano? Si Gu Yifan ay pupunta sa Northern Province? Wa, Tila lahat ng kanyang pagsisikap sa mga taong ito ay para din iligtas ang pamilya Gu. Jeng, magpahinga ka lang. Bukas, hahanap ako ng ibang pagkakataon para magmakaawa kay Itay. Dagdag pa, sa pagdating ni Gu Yifan sa Northern Province, ang sitwasyon ng pamilya Gu, tiyak na hindi mananahimik lang si Itay at walang gagawin. Si Bibi, pwede mo bang tulungan akong alamin? Kinaroroonan ng matriarch ng pamilya Gu? Walang problema. Salamat. Wuma,
Nag-aalala lang ako na baka maging komplikado ang mga bagay. At ang babaeng si Ki, pumunta siya rito para sa pamilyang Gu. Kailangan nating mag-ingat. Madam, ang pamilyang Go ay kinuha ng tiyuhin ni Boss Sang. Ikaw at si Boss Sang ang nag-frame sa kanya at nagpaloko sa kanya sa bilangguan. Kung ang bagay na ito ay malaman ng babaeng si Chi, baka masama para sa iyo. Isang maliit na babae tulad niya. Anong gulo ang kaya niyang idulot? Kapag nakahanap na ako ng pagkakataon na ibagsak ang pamilyang Huo kasama si Abiao, makakasama ko na siya magpakailanman. Oo, Pero Wuma, may punto ka naman. Alamin mo. Hanapin mo kung ano ang koneksyon niya sa pamilyang Gu para makita si Chairman Huo. Nag-iingay siya ng todo. oo, papapuntahan ko ang isang tao para mag-imbestiga bukas. Jeng Jeng. 7 taon na ang nakalipas. Kumusta ka na? May asawa ka na ba? Sabi ni Lola kapag lumaki na tayo, gusto kanyang pakasalan at maging asawa ko. Anong sinabi mo? Huwag mo akong saktan. Hindi ako ang nagsabi, si Lola ko. Sino nagsabing pakakakasalan kita? Kailangan ko pang umuwi at alagaan si Lolo. Cheng Jeng, na lang. Ikaw lang ang ate na pinapakinggan ko. Sige. Kapag lumaki na tayo at nakamit mo na ang isang bagay, saka ako papayag na pakasalan ka. Talaga? Ang pamilyang Gu ay naghirap. Pumunta ako sa kabisera para mag-ayos. Wala akong choice kundi tanggapin ang posisyon ng vice-presidente. Sana mahanap nila agad ang kapalit ko para makabalik ako at muling itayo ang pamilyang Gu. At saka, pakasalan ka. Narinig ko kahapon na ikaw. Tumulong kay Wushuang na putulin ang kanyang kasunduan. Naguulat po ako sa ginang. Opo. Kung gayon, utang ng pamilya Huo ang pasasalamat namin sa iyo. Ginang, si Jeng Jeng ay hindi karapat-dapat sa ganyang papuri. Ang mga gantimpala at parusa ay dapat ibigay ayon sa nararapat. Dapat tayong maging patas. Ang pamilya Huo ay hindi isang walang katarungang tahanan. Tama si nanay. Maya-maya ipapagawa ko sa Departamento ng Accounting. Ilipat ang $2 milyong kay Miss Ki. Ginang, tagapangulong Huo. Hindi naman sa gusto ko ng pera. Alam ko, gusto mong imbestigahan ang kaso ni Gu Chengyuan. Ngunit ang kasong ito ay may malalayong implikasyon. At 2 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ito. Dapat mong malaman, hindi ito bagay na isang batang babae na tulad mo ang kayang lutasin. Hanggat ang usapin ng pamilya Gu ay malulutas. Anumang kondisyon, papayag ako. Diretso ka naman, Binibini. Narinig ko kahapon ikaw. Nagawa mo pang supilin si Suhian. Dapat ay magaling ka. Paano kung manatili ka sa tabi ni Xiaofeng at maging kanyang tagapagbantay? Lola, si Jeng Jeng ay isang batang babae lamang. Paano siya magiging tagapagbantay ng ating panganay na kapatid? Medyo hindi angkop iyon. Tungkol kay Xiaofeng, bakit hindi ko pa nakikita ang batang iyon? Tagapangulong Wu, umakyat sa pader ang binata at umalis kagabi. Anak na walang utang na loob, Presidente Huo, huwag kang magalit. paano ako hindi magagalit? Lahat ng ibang paksyon ay naghihintay sa atin ng gutom. Ang pamilya Huo ay may isa lamang anak na lalaki at siya ay walang silbi. Sa tingin ko, ang pamilya Huo ay masisira niya maaga o huli. Presidente Huo, nakalimutan mo na ba? May isa pa ako dito sa aking tiyan. Kung makakapanganak ako ng lalaki, sa pagkakataong ito, wala nang alalahanin na ang pamilya Huo ay walang tagapagmana. Anong maganda ang maaari mong ituro sa kanya? Kung tatanungin mo ako, dapat nating hayaan si Chi Jeng manatili sa tabi ni Xiaofeng. Kahit hindi siya ang kanyang bodyguard, maaari pa rin niya siyang bantayan. Tama ba? Pero Lola, tungkol sa bagay na ito, natatakot ako na hindi ako pumayag. Para sa isang probinsyanong mangmang na payagan na maging bodyguard ng binata ay isang malaking karangalan na para sa iyo. At hindi ka pa rin masaya tungkol dito? Hanggang sa malutas ang usapin ng pamilya Gu, lahat ng iba ay hindi na pag-uusapan. Lola, pakiusap huwag mong pilitin si Jeng Jeng. May fiancé na siya. Hindi angkop para sa kanya na maging bodyguard ng panganay na kapatid. Kalimutan na, si Xiaofeng ay masyadong mapagbiro. Ayaw niyang pumalit sa kumpanya. Kung kayang gawin mong pasanin niya ang responsibilidad para sa Huo Group,
Ipinapangako ko ang problema ng pamilya Gu. Tutulungan ka naming malutas ito. Talaga? Huwag kang masyadong matuwa. Si Xiaofeng ay isang playboy na tumatanggi sa isang posisyon, isang probinsyanong mangmang. Paano niya siya makukumbinsi? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, Mrs. Wu. May sarili akong mga paraan. Jeng Jeng, ang kapatid ko ay nahumaling sa ang residenteng mga awit sa Night Embers Bar, May May. Sinabi pa niya na hindi siya magpapakasal, kundi sa kanya. Ginugugol niya ang lahat ng oras sa bar para sa kanya. Huwag mong saktan si May May. Kung hindi, tiyak na hindi magiging mabait sa iyo ang kapatid ko. Si May May yan. Salamat. Maymay. Kagabi, sa labas ng kwarto mo. Siyempre tulog na ako. Nagmamadali kang umalis kahapon. Akala ko hindi ka nababalik. Paanong hindi ako babalik? Ang pamilyang Huo ay hindi ang aking tahanan. Ikaw lang ang aking tahanan. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin ng lubos. Binatang Huo, kailangan ko nang pumunta sa entablado. Maghahanda na ako ngayon. Babalik ako para samahan ka mamaya. Si, bumalik ka ng mabilis. Ilalabas kita para kumain mamaya. Mukhang ang binatang Huo na ito ay talagang mahal na mahal si May May. Eh bakit hindi magsimula kay May May? Ipakiusap niya kay binatang Huo na bumalik at mangasiwa sa negosyo ng pamilya. Kuya Zhao, Mahal, Boss Zhao, salamat sa pagdating para suportahan ako ulit. mahal, kung hindi kita susuportahan, sino ang susuportahan ko? Kagabi sa bahay ko, sinabi mo na gusto mo ang singsing na iyon. Ngayon, nakuha ko ito para sa iyo mula sa aparador ng asawa ko. Heto na. Boss Zhao, napakabuti mo sa akin. Kaya ito pala ang tunay na pag-ibig ni binatang Huo Feng. Gusto kong gamitin ang impluensya niya para kausapin si Huo Xiaofeng ng makatwiran. Pero ngayon, parang kailangan kong iligtas yang malaking tangang si Huo Xiaofeng muna. Sumama ka sa akin. Pinadala ka ng ate ko, di ba? Binabalaan kita? Huwag kang makialam sa usapin ng pamilya Huo. Hanggang kailan ka ba magpapakasasa sa lugar na ito? Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ang ate ko kahapon, pwede mo na akong kausapin ng ganyan. Kahit ang tatay ko hindi ako kontrolado. Ano bang karapatan mo? Tama. Wala akong karapatang kontrolin ka. Ang isang tulad mo deserve na lokohin. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko? Iniwan mo ang pamilya mo para sa Maymay na iyan. Hindi ka na umuuwi, pero niloloko ka niya sa likod mo. Deserve mong lokohin. Huwag kang mangahas na insultuhin si Maymay. Naku, naman. Wala ka ng pag-asa. Tara na. Bitawan mo ako? Lumayo ka! Bitawan. Halika rito. Pabayaan mo ako. Makinig ka. Huwag mong isipin na dahil babae ka, hindi kita sasaktan. Kung patuloy mo akong guguluhin, hindi na ako magiging magalang. Baliw ka! Mahal, narinig ko na tinutustusan ka ng batang amo ng pamilya Huo. Paano ako kayang tustusan ng lalaking iyon? Nagsasaya lang ako sa kanya. Wala siyang pag-asang magmana ng yaman ng pamilya Huo. Hindi ko sasayangin ang aking kabataan sa isang katulad niya. Mahal, alam mo, ang pamilya ko ay nasa negosyo ng bangko. Marami kaming pera. Dapat ay sumama ka sa akin. Ipinapangako ko na.
Mabubuhay ka sa karangyaan. Ikaw na demonyo. Kung sasama ako sa iyo, hindi ba ako pagpira-pirasuhin ng asawa mo? Hindi siya maglalakas loob. Kung handa ka, pakakasalan kita ngayon din. Sabihin mo ang halaga ng bigay kaya. Talaga? Hindi. Hindi ito maaaring totoo. Hindi ako lolokohin ni Maymay. Kailangan kong tanungin siya ng katotohanan. Maymay. Sino siya? Tanga. Halata namang kliyente niya iyan. Huo, binatang ginoong Huo. Hayaan mong ipaliwanag ko. Pinilit niya ako dito. Kung hindi ako pumayag, sasaktan ako ng boss ko. Maymay, paano mo nagawa? Tumahimik ka. May kapangyarihan ka at may pera ka. Paano mo maintindihan ang hirap ng mga taong katulad namin na naghahanap buhay lang? Maymay, huwag kang magalit. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita pinag-alinlanganan. Itong si Huo Xiaofeng ay mas lalong baliw sa pag-ibig kaysa kay Huo Wushuang. Uy, Huo Xiaofeng, balik ka sa realidad. Siya ay isang manloloko na nang-i-scam ng pera kahit saan. Huwag mo nang hayaang lokohin ka pa niya. Tumahimik ka. Hindi ako lolokohin ni Maymay. Ang lola ko ba ang nagpadala sa'yo para paghiwalayin kami? Gising ka naman. Lakas ng loob mo, saktan ako? Ang tatay ko ang nagpapatakbo ng Huo Corporation. Ano? Kung patuloy kang mag-aasal na parang batang spoiled, sa tingin mo ba, kikilalanin ka pa ni Chairman Huo? Ikaw, Huo Xiao, ayos ka lang ba? ayos lang. Kinagat lang ng asong gala. Tinatawag mo akong aso? Sino ka? Ito ay sa pagitan ko at ni Huo Xiao. Ano naman sa iyo? Maliban kung ikaw ang fiancé na pinili ng pamilya Huo para sa kanya. Hindi ko siya pakakasalan. Dahil hindi ka naman niya fiancé, lumayo ka kay Huo Xiao. Ang taong tulad ni Huo Xiao ay hindi para sa isang probinsya na tulad mo na mangarap pa lang. Maymay, hindi mo ba sinabi na naglalaro-laro lang kayo ni Huo Xiao? Milyon-milyon ang nagastos ko sa iyo, hindi mo pwedeng, kasama pa rin siya. Zhao, hindi ka pa ba naubusan ng taga kahapon? Lakas ng loob mong agawin ang babae sa akin? Ako ang young master ng pamilya Huo. Para sa isang babae na napakababa ng pagkatao, ibinabagsak mo ba ang reputasyon ng pamilya Huo? Kung hindi ako magagalit, akala mo ba wala akong tapang? Hindi gumana ang pagsasalita ng maayos. Mukhang kailangan kitang paluin para matauhan ka? Oh, Huo Xiao. Probinsya na lang siya. Ang lakas ng loob niyang tratuhin ka ng ganyan. Lumayas ka. O kaya hindi na ako magiging magalang. Mula nang makipaghiwalay kay Gu Yifan, matagal na panahon na ang nakalipas mula noong huli akong nagsaya sa pambubugbog ng tao. Ngayon, ikaw ang una kong putahe. Kumusta ang pakiramdam mo? Gising ka na ba? Hindi ako makapaniwalang magsisinungaling sa akin si Maymay. Sa mundong ito, bukod sa aking ina, si Maymay lang ang talagang nagmamalasakit sa akin. Talagang hindi ka makatuwiran. Hindi ka pa ba nasasaktan sa kakatamaan? Binabalaan kita? Kung maglakas loob ka pang saktan muli ako, hindi na ako magpipigil. Binatang Huo. Ikaw ang binata ng pamilya Huo. Paano kanya nagawang bugbugin ng ganito? Maghintay ka. Tatawagin ko na si Amosang ngayon para ipadakip ang babaeng ito at ipagbili sa ibang bansa. Maymay, nangako ka sa akin na sasama ka sa akin mamaya. Hindi ka pwedeng bumalik sa iyong salita. Makinig ka, Zhao. Kung maglakas loob ka pang guluhin si Maymay, pupulbusin kita. Talaga kang... Huo Xiaofeng, ikaw na naman. Ikaw. Hindi ka welcome sa aming Night Embers. Umalis ka, ngayon na. Itong basurahan mong lugar, ayaw ko na nga dito. Tara na, sumama ka sa akin pabalik sa pamilya Huo. Hindi ako sasama. Umalis ka dyan! Umalis ka dyan! Sabi ko, wala kang pakialam sa mga bagay ko. Huo Xiaofeng, alam na alam mo na si Maymay pera mo lang ang habol. Pinaglalaruan ang damdamin mo. Bakit ka pa nagpapanggap na wala kang alam? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nakita mo ang lahat ng nangyari sa loob. Hindi ako naniniwala. Talaga bang gusto mo si Maymay ng ganoon? Hindi naman talaga siya gaanong gusto ko. Sa totoo lang, alam ko. Si Maymay ay pinadala ni Suling para akong akitin. Lahat para akong malugmok sa bisyo. Para ako itakwil ng tatay ko. Kung alam mo ang lahat ng iyan, bakit ka pa rin pumapasok sa kanyang bitag?
Sinabi ko sa iyo, huwag kang makialam sa mga bagay-bagay ko. Hindi. Kailangan mong bumalik sa pamilyang Huo at mga siwa sa negosyo. Kung hindi, si Lola Huo ay hindi tutulong sa akin na imbestigahan ang pamilyang Gu. Ano ba ang sinabi ko sa iyo? Sa pamilyang Huo, bukod kay Wushuang, lahat ng iba ay nagbabalak laban sa akin. Si Lola Huo ay sarili mong lola. Paano siya magbabalak laban sa iyo? Malinaw na nasa puso ni Lola ang iyong kapakanan. Palaging gusto ni Lola na maging matagumpay ako. Palaging gusto ni Itay na ibahagi ko ang kanyang mga pasanin. At si Suling. Gusto niya akong patay. Ako. Ang dahilan kung bakit ako kasama ni Maymay ay dahil kahit niloloko niya ako, kahit papaano, nagsisikap siya sa kanyang kasinungalingan. Noong una, si Gu Yifan ay ganyan din dahil kakulangan siya ng pagmamahal ng ina at ama. Kaya siya ay napakarebelde. Mukhang ang Huo Xiaofeng na ito ay hindi pa nawawalan ng pag-asa. Isang lalaking may sapat na gulang ano ang silbi ng pagsuko sa sarili? Hindi mo ba kayang pagsamahin ang sarili mo at ipakita sa lahat ang bagong ikaw? Mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi naman sa hindi ko sinubukan. Dahil nandito si Suling, lahat ng pagsisikap ko ay nasasayang. Sobrang nagmamalasakit ka sa akin. Hindi ka naman nahuhulog sa akin, di ba? Sige. Pumalik ka sa pamilyang Gu kasama ako. Tara na. Aba, Miss Chi, may paraan ka talaga. Iniuwi mo na ang binata. Hindi pwedeng maging palamunin lang sa pamilyang Huo. Sa tingin ko, may mga taong may nakatagong motibo. Gustong pumasok sa kama ng binatang Huo para umangat ang estado sa buhay. Kung may problema ka, harapin mo ako. Huwag mong isali ang mga inosenteng tao dito. Mga inosenteng tao. Siya ay laging nasa tabi mo. Sa akin, hindi siya mukhang inosente. Ma'am Huo, ang panghihikayat kay Young Master Huo na bumalik ay ideya ni Chairman Huo at ng Old Madam. Kung mayroon kang mga reklamo, sa kanila mo na lang sabihin. Bakit mo ako ginagawang mahirap? Ikaw. Paanong sinaktan mo ako? Sinaktan kita. Ano ngayon? Kailangan ko ba ng pahintulot mo? Pinapayuhan kita, Ma'am Huo. Huwag mong gamitin ang mga trick na ito sa akin. Wala akong oras para dito. Talagang naglakas loob kang saktan ako. Kapag bumalik si Chairman Huo, ipapalabas kita sa pamilya Huo. Mag-iwan ka ng kaunting dangal. Huwag mong itulak, kung hindi, ikaw ang mapapalabas sa pamilya Huo. Ikaw. Miski, tara na. Si. Miski, ang ating binibini ay nakahanap ng mga lead tungkol sa Old Madam Gu na pinahanap mo sa kanya. Talaga? Dalhin mo ako doon, bilis! Lola. Lola. Ako ito. Jeng. Lola. Si Jeng Enga. Lola, nasa problema ang pamilya Gu. Bakit hindi ka nagpadala ng kahit sino para hanapin ako? Noong umuunlad ang pamilya Gu, masaya akong kasama ka sa lahat ng oras. Ngayong bumagsak na ang pamilya Gu, paano kita madadamay sa pagbagsak ko? Lola, Paano nangyari ito? Lola, bakit ang hina mo? At walang nag-aalaga sa iyo dito. Ayos lang ako. Ang makita ka ay nakagaan na ng loob ko. Jeng, pinacheck ko siya sa doktor. Ang kalagayan ni Lola Gu ay hindi maganda. Malapit nang mamatay ang apoy. Hindi. Imposible iyan. Kailangan kong makahanap ng tao para bumili ng gamot para sa akin. Mabilis. Sige, anong gamot ang kailangan mong bilhin? Bilhin ayon sa reseta na ito. Ako na ang pupunta. Mas mabilis akong makapagmaneho. Oy.
Kunin mo ang pera. Akala mo ba ang North Province ay parang probinsya mo? $200 ay hindi sapat para bumili ng gamot. Jeng Jeng, huwag mong seryosohin. Ang kapatid ko, puro salita, walang totoo. Jeng Jeng. Lola, Jeng Jeng. Si Fan, siya. Buhay pa ba siya? Lola, huwag kang mag-alala. Si Yifan ay buhay at maayos. Babalik siya sa lalong madaling panahon para makita ka. Talaga? Totoo. Kapag nakabawi ka na, babalik siya. Jeng Jeng. May dokumento ako dito. Ingatan mo ito. Kapag nakita mo si Yifan, ibigay mo sa kanya. Baka siya ay makatulong na malutas ang krisis ng pamilya Gu. Ito ay... Ito ay ebidensya na ang pamilya Gu ay pinagbintangan. Kaya ang pamilya Zhang mula sa silangang lalawigan ang nasa likod nito. Noong naaresto si Cheng Yuan, ipinilit niya ito sa aking mga kamay. Noong panahong iyon, naisip ko, si Fan ay masyadong bata, kaya hindi ko ito ibinigay sa kanya. Pero sino ang mag-aakala na tahimik siyang aalis, patungong hilagang lungsod? Mabuti. Sa ebidensyang ito, ang pamilya Gu ay may pag-asa na mabigyang katwiran. Nabili ko na ang gamot. Miss, pupunta akong magpakulo ng tubig para ihanda ang gamot. Salamat. Lola, ang silid na ito ay masyadong mahalumigmig. Hindi ito maganda para sa iyong paggaling. Hayaan mong hanapin kita ng bagong mauupahan. Oh, sige na. Bakit mag-arkila pa? Dalhin na lang si Ginang Gu upang manirahan sa tahanan ng Huo. Marami naman kaming bakanting silid. Hindi. Chairman Huo, hindi pa ako pinagkakatiwalaan. Ang paggawa nito ay magdudulot ng problema sa iyo. Oh, ano ang dapat katakutan? Hindi ba sinabi ng aking lola na ikaw ay dapat maging bodyguard ng aking kapatid? Miss Huo, tungkol sa bagay na ito, hindi ako papayag. Ano ang sinabi mo? Gusto mo ang demonyong babaeng ito na maging bodyguard ko? Hindi ako sumasang-ayon. Sa tingin mo handa siya? Si Jeng Jeng mismo ay hindi handa. Ang ibig kong sabihin ay, pagpanggapin si Jeng Jeng na iyong bodyguard para bantayan ka. Sa ganoon, siya at si Mrs. Gu ay parehong makakalipat sa iyong villa ng may perpektong dahilan. Miss Huo, kung ang bagay na ito ay makarating kay Chairman Huo, ang aking lola at ako, ay palalayasin, hindi ba? Ayos lang. Ang aking villa ay tanging ako lang ang nakatira. Ang aking ama ay hindi mag-iisip kung may ilan pang titira doon. Oh, huwag kang tumanggi. Settled na iyan. Dahan-dahan lang. Lola. Lola? Kakainom mo lang ng gamot. Magpahinga ka muna ng maayos. Uy. Eto. Hayaan mo akong tulungan kang magpahinga. Tara na. Jeng Jeng, kahit na may ebidensya ka na ngayon, ang pamilya Zhang ay nasa tugatog ng kanilang kapangyarihan sa Dong Province. Kahit ang aming pamilya Huo ay hindi katapat nila. Paano mo lilinisin ang pangalan ng pamilya Gu? Tapos babagsakin natin ang pamilya Zhang ng Dong Province. Baliw ka ba? Ano ang sinabi mo? Talagang sinundan ni Huo Xiaofeng ang babaeng iyon na si Qi Jeng at sumunod na umuwi sa sarili niyang villa. Oo. Talagang minamaliit ko ang probinsya ng iyon. Mukhang ang batang iyon Ay kailangang mawala. Naku, sa mga susunod na araw, huwag kang magtangka na tumakas muli. Kung hindi, si Jeng Jeng ay mapapaalis ni Lola at Tatay. Ano ang kinalaman ko roon? Binugbog niya ako ng ganito at kailangan ko pang manatili sa bahay kasama siya araw-araw. Kanina, sinabi ni Wu Shuang ang pamilya Zhang sa Eastern Province ay nasa tugatog ng kanilang kapangyarihan. Inaalis nila ang mga katunggali sa lahat ng dako. Hindi ka ba natatakot na aabot sila sa Huo Corporation? Isa lang akong layaw na mayamang bata.
Ano ang magagawa ko? Siyasatin ng pamilya Jiang sa Eastern Province. Hindi lang natin sila mapabagsak, makakapaglinis din ito ng pangalan ni Mr. Gu at maipakita ang iyong kakayahan. Magtulungan tayo, pareho tayong panalo. Hindi mo ba iniisip na ito ay isang magandang deal? Nalaman ko na si Suling ay may pakikipagtransaksyon kay Sang Biao. At si Suling ay taga Eastern Province din. Ibig mong sabihin si Suling ay maaaring isang inside agent para sa pamilya Jiang. Ito. Miski, kanina, sa pintuan, may nagtapon ng sulat at tumakbo palayo. Para sa iyo ito. Isang sulat? Huo Qiang, nakita mo ba kung sino ang nagtapon? Hindi. Mukhang sinasadya ng isang tao na akitin ako doon. Payo ko sa iyo na huwag kang pumunta. Baka ito ay isang bitag. Katulad ni Suling noon. Anyway, ang kabilang partido ay alam ang iyong mga intensyon. Malinaw na, ito ay isang taong kakilala mo. At gamit ang pamamaraang ito. Nakikita kong kakaiba ito. Oh, hindi masama. Mabilis kang matuto. Wushuang, alagaan mo si Lola para sa akin. Kailangan kong pumunta sa labas ng bayan. Mag-isa kang pupunta? Paano kung tao man o multo? Makikipagkita ako sa kanila. Insenso, gaya ng naisip ko. Talagang may masama silang balak. Wala na silang malay. Hindi na kami nag-abalang kumilos. Lumabas kaming 4 para dito. Sabi ng amo. Mahirap itong babae. Mag-ingat ka. Amo, itong batang babae. Ang ganda niya. Sayang naman kung papatayin lang siya. Paano kung hayaan natin ang mga lalaki? Magsaya muna? Ikaw talaga, ang dami mong ideya. Bilisan mo, huwag mong sirain ang trabaho. Oo, alam ko. Ikaw, hindi ka nawalan ng malay. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo? Pwede mo kaming patayin. Pero hindi ako magsasalita. Ganoon ba? Magsasalita ka o hindi? Magsalita ka o mamamatay ka? Magsalita ka o mamamatay ka? Si Su ng pamilya Wo yan. Kuya, hindi mo iyon masasabi. Kung gagawin mo, mamamatay tayong lahat. Yifan, Jeng. hindi masama, bata. Nag-improve ka na. Paano pa ako makakabalik para makita ka? Salamat Miss Huo at kay Young Master Huo sa pag-aalaga ninyo sa lola ko. Wag na. Iniligtas ni Jeng ang kapatid ko at ako. Ito ay walang anuman. Jeng. Kaya ito si Gu Yifan. Siya nga pala Jeng. Bakit ka nasa pribadong villa ni Young Master Huo at hindi kay Miss Huo? Well, Dahil si Chi Jeng ay aking personal na bodyguard. Ano? Jeng, nangako ka sa akin noon. Paano ka napunta sa pagiging personal bodyguard niya? oy, Yifan, kumalma ka muna. Ito'y, ang bagay na ito ay mahabang kwento. Young Master Huo. Si Jeng ang fiancé ko. Hindi na siya magiging personal bodyguard mo. Salamat sa alok. Isasama ko si Grandma. At si Jeng at aalis na tayo ngayon. Ano ba tingin mo sa pamilyang Huo? Lugar na pwede mo lang. Pasukin at lumabas kahit kailan mo gusto. Kahit na ang pamilyang Gu ay hirap na. Kung iniisip mong saktan ako, dapat mong pag-isipan kung kaya mo bang gawin iyon.
Nako, sige na. Guyifan, bakit matigas pa rin ang ulo mo? Tulad noong bata tayo? Hindi ba sinabi ko lang? Dot na ang bagay na ito. Ay mahabang kwento? Kung gayon, paikliin mo. Jeng. Alam mo, nitong mga nakaraang taon, pinaghirapan kong maging karapat-dapat sa iyo. Ngayon, nasa problema ang pamilyang Gu. Kung kahit ikaw ay ayaw mo na sa akin, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Hoy, huwag mong sabihin iyan. Guyifan, si Grandma ay may sakit pa sa kama at si Chairman Gu ay nasa bilangguan pa. Paano mo masasabi ang ganyang kalokohan? Hey, Jeng, ang dahilan ng pagbalik ko ngayon ay upang ibalik ang pamilyang Gu, upang ibalik ito sa dating kaluwalhatian. Jeng, ikaw, tigilan mo na ang pagiging personal bodyguard ni Young Master Huo. Okay? si. Oh, kuya. Tingnan mo kung gaano mo siya natakot. Tingnan mo ang nakakaawa mong palabas. Nasaan ang vice-presidente? Lumipat ako sa patio ni Young Master Huo para lang malito ang iba. Hindi naman talaga ako ang kanyang bodyguard. Talaga? Nagduda na kami dati na may isang tao sa bahay ni Chairman Gu ay nakikipagsabwatan sa pamilya Zhang mula sa Dong Province, nagbabalak laban kay Chairman Gu. Kamakailan, may umakit sa akin sa isang abandonadong pabrika sa silangang suburb. Sinusubukan akong alisin. Iyan ay nagpapatunay lamang ng ating mga hinala. Ang pamilya Zhang mula sa Dong Province na naman. Nalaman ko na pinagbintangan ng tatay ko noon at sila ay sangkot din doon. Mukhang malaki ang ambisyon ng pamilya Zhang. Tama. Ibinigay ito sa akin ni Lola. Ito ay ebidensya na ang pamilya Zhang mula sa Dong Province ay nag-frame sa pamilya Gu. Sa palagay ko, ito ay tiyak dahil sa ebidensyang ito na si Mr. Gu ay naset up. Gagamitin ko ito para iligtas ang tatay ko. Para maiwasan silang gumawa ng isang desperadong bagay, kailangan pa natin na pumagit na si Chairman Huo upang protektahan si Mr. Gu. Oh, sige na. Kuya, magsalita ka naman. Ano bang sasabihin ko? Hindi ako gusto ni tatay. Kung babalik ako at kakausapin siya, sisigawan lang niya ako ulit. Hindi totoo yan. Si Chairman Huo ay palaging may mataas na pag-asa para sa iyo. Sinigawan ka niya dahil lang tamad ka at walang kwenta. Tama, kuya. Kung papayag ka lang na magtrabaho sa kumpanya, matutuwa si tatay. Papayag siya sa kahit ano. Akala mo ba ayaw ko? Kung talagang pumayag ako, si Suling ang tutugis sa iyo at kay Lola. Gagawin niya yon. Ano? Sinasabi mo na noong araw, bigla kang naging playboy ay dahil kay Suling ay nag-set sa iyo para magmukhang sinusubukan mo siyang gahasain, nalaman ng tatay mo. Ginamit niya si Miss Huo at ang mga buhay ni Old Mrs. Huo para i-blackmail ka. Ano pa? At saka, si Maymay ay pinadala rin niya para bantayan ako. Kung sakaling mawala ako sa paningin ni Maymay, si Wushuang at si Lola ay nanganganib. Sa isang tatay na sobrang obsessed sa pag-ibig, ano pa ang magagawa ko? Kuya, Ngayon, napakalinaw na ng lahat. Ang ating karaniwang kaaway ay si Suling at ang pamilya Zhang mula sa Eastern Province na nasa likod niya. Miss, Young Master. Handa na ang tanghalian. Jeng, usap tayo habang kumakain. Tara na. Oh, ako nang kukuha. Salamat, Jeng. Dali, subukan mo ang luto ng pamilya Huo ng chef. Tingnan mo kung kumusta. Sandali. Ang sabaw na ito ay may lason. Madam, Kumusta ang nangyari? wala kang alalahanin. Madam, naglagay ako ng isang buong pakete. Walang kulay at walang amoy. Sigurado akong mamamatay sila ng walang bakas. Sino ang mag-aakala na ang masamang babaeng iyon ay may matinding pagnanais na mabuhay? Hindi siya napatay ng 4 na tao at nahuli pa niya ng buhay ang isa. Madam, ang mga nahuling iyon ay ipinadala ng lalaking apelyidong Go. Paano kung magsumbong sila? Paano natin ipapaliwanag kay Chairman Wu? Hindi natin sila mabibigyan ng pagkakataong iyon. Tapusin mo ang lahat ng mga taong iyon. MMM. Jeng, may nahanap ka ba? Sa mangkok ng sopas na ito, may lason na walang kulay at walang amoy.
Layson? Lumaki ako sa probinsya. Para makatulong makatipid ang pamilya, madalas akong pumunta sa bundok para mamitas ng mga halamang gamot. Kahit noong may nagkasakit sa pamilya, ako ang naghahanda ng kanilang gamot. Ang mga halamang ito, nakakilala ako kung ano sila sa pamamagitan lang ng amoy. Sino ang naglalakas loob na lasunin ang sopas? Ang paggawa nito ay para alisin ako at ang kapatid ko. Sa loob ng pamilya Huo, sino ang may lakas ng loob? Suling! Hindi tayo pwedeng umupo lang dito at maghintay. Hindi natin pwedeng bigyan si Suling at ang pamilya Zhang mula sa East Province ng pagkakataon na alisin tayo. Sa ngayon, kailangan nating hilingin kay Chairman Huo na personal siyang makialam. Pero lubos na nagtitiwala ang tatay ko kay Suling. Hindi siya makikinig sa anumang sasabihin natin. Dati, si Young Master Huo ay kumbinsido rin tungkol kay Maymay. Hindi ba niya nakita mismo ang kanyang mga mata na nakikipag-date siya sa ibang lalaki? Sinasabi mo bang? Isang setup ito? Anong sinabi mo? Ang Security Bureau ay hindi man lang isisiwalat kung saan nila siya pinipigilan. Si Gu Yifan na iyon ay may hindi pangkaraniwang background sa kanyang utos. Ang Security Bureau ay hindi man lang nagbibigay sa pamilya Wu ng kahit anong respeto. Ang apelyidong Gu, Maaaring, siya ba? anak ni Gu Chengyuan. At saka, narinig ko kay Wo Qiang na si Chizing ay nakuha na ang mga taong iyon upang magtapat na ipinadala sila ng pamilya Zhang para patayin siya. Hindi, kailangan nating hanapin si Abiao at mag-isip ng solusyon. Yaya Wu, ihanda ang sasakyan. Oo, Dahil si Wo Xiaopeng ang aming pinagkukunan ng pera. Ang mga kita para sa Yejin ay tataas pa. Pero si Maymay ay nakipag-flirt kay Boss Zhao at nagalit doon kay Wo. Paano kung hindi na siya bumalik para tumangkilik muli sa Yejin? Hindi siya maglalakas loob na hindi pumunta. Marami tayong paraan para patuyuin siya sa pera ng pamilya Wo. Abiao, Lahat lumabas. Aling, ano ang ginagawa mo rito? Nami-miss mo ba ako? Nami-miss mo ba ako? Text mo lang ako, at maghahanda ako ng kwarto para sa'yo. ano ang iniisip mo? Paano ka magkakaroon ng mood para dyan ngayon? Ano ang problema? Ang mga lalaking ipinadala ko para asikasuhin si Kijeng ay lahat nahuli. At higit sa lahat, malapit nang bumalik si Chairman Huo. Nag-aalala ako na baka lumala ang sitwasyon. Ano na ang ginagawa ni Wo Xiaopeng at ng babaeng yon? Kamakailan? Bago ako lumabas dito, pinapunta ko na ang isang tao na maglagay ng lason na nakamamatay sa kanilang sabaw. Sa ngayon, dapat patay na sila dahil sa lason. Bobo ka, kumilos ka sa loob ng bahay ng pamilya Wo. Sa tingin mo hindi malalaman ni Chairman Wo na ikaw ang may gawa? Kapag nahanap ka niya, mahahanap din niya ako. E di kalimutan na, ang malaking plano ni Tio, maging ikaw at ako, baka hindi makaalis, ng buhay mula sa Northern Province. Alam ni Suling na pinaghihinalaan natin ang isang taksil sa pamilya Huo. Dumiretso siya sa Yi Jin. Ngayon maghihintay na lang tayo na dumating si Chairman Huo at masaksihan ang kanilang relasyon. Iyon ang magpapawala ng tiwala ni Chairman Huo kay Suling. Kapag na-interrogate natin siya, walang magiging hadlang. Miss, Young Master, naikalat ko na ang balita tungkol sa lihim na pagkikita ni Suling sa ibang lalaki. Kumalat na ngayon. Narinig ko galit na galit si Chairman Huo. Papunta na siya rito kasama ang kanyang mga bodyguard. Ano pa ang hinihintay natin? Tara, hulihin natin sila sa akto. Hindi pa tama ang timing. Hindi natin pwedeng bigyan ng pagkakataon si Suling na magpaliwanag. Kailangan nating tiyakin na siya ay tapos na. Papunta na si President Huo. Bakit pa tayo magdadagdag ng hakbang? Droga pa rin ang gagamitin natin sa kanila. Kung hindi mismo makita ni President Huo na nag-aasaran sila na parang kuneho, paano niya kayang alisin si Suling? Tama ba? Bakit ako? Isang ginoo ako. Ang gawin ito, masisira ang reputasyon ko. Reputasyon! Ano ka ba? Kilala ng lahat dito kaming tatlo. Bago ka sa Beisheng, isang bagong mukha. Kung hindi ikaw, sino? Sige, susundin ko ang sinasabi mo. Lagi kitang pinakikinggan, buong buhay ko. Alam kong hindi mo ako ililigaw.
Walang mga tagalabas ang pinapayagan dito. Mga Ginoo, ito ay isang bote mula sa amo. Pakidala sa loob. Ano ang tinitingnan mo? Umalis ka rito. Ang inyong bote, Bo. Mahal, huwag kang magalit. Kanina lang ako nagpanik. Uminom ka para kumalma ang nervyos mo. Makakaisip ako ng paraan. Itong pamilyang Wu. Kailangan mong bumalik ng isa pang beses, bago bumalik si President Wu. Buksan ang kanyang safe. Binuksan ang safe. Hindi na kami pwedeng manatili sa Northern Province. Kapag umalis na tayo, huwag nating hayaang makawala ang pamilya Wu ng basta-basta. Narinig ko, may lihim na proyekto ang pamilya Wu. Nasa safe ito sa kanyang opisina. Kunin mo ang proyekto, tatakas tayo ng sabay. Sige, gagawin ko ang sabi mo. Bakit ako nahihilo? Abyaw? Matagal mo na akong hindi nakita. Na-miss mo ba ako? Siyempre, na-miss kita. Nanaginip pa ako tungkol sa'yo. Jeng! Halika rito, bilis! Nandito ang tatay ko! Lusob, hulihin ang mag-asawa. Kuya, Jeng, tingnan din natin. Bakit nandito si Chairman Wu? Bilis, ipaalam sa amo. Maglakas loob kang magsumbong sa kanila? Sa tingin mo, hindi ko kayang tiyakin na hindi kayo makakaligtas sa Northern Province? Sinta, kayong dalawang mga Sinta. Presidente Huo, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kita ipinagkanulo. Mahal. Noon, hindi ko pinansin ang malubhang sakit ng asawa ko at pinilit kitang ibalik sa pamilya Huo. Ang ina ni Xiaofeng ay namatay dahil sa pagkabigla. Ang aking anak na lalaki at babae ay lumayo sa akin simula noon. At ganito mo ako binabayaran? Ang pagiging bulag sa pag-ibig ay namamana ba? Siya, pinilit niya ako. Presidente Huo, maniwala ka sa akin? Ailing, paano mo nagawa? Tama na. Sa harapan ko, naglakas loob kayong dalawa na magsisihan? Sa tingin mo ba'y tanga ako? Presidente Huo, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ito muli. Niloko mo ako. Sisipain kita hanggang mamatay ka. Presidente Huo, hindi ito ang oras para magalit. Tatay, natuklasan namin na ang dalawa sa kanila ay nagsabwatan sa pamilya Zhang mula sa silangang lalawigan sa pagtatangka na kunin ang pamilya Huo mula sa hilagang lalawigan. Ano ang sinabi mo? Tay, narito ang mga pagtatapat mula sa mga tulisan at ang pagtatapat ni Suling. Talaga siyang corporate spy na itinanim ng pamilya Zhang mula sa silangang lalawigan sa ilalim mismo ng aking ilong. Sa lahat ng mga taong ito, ako'y naging bulag. Chairman Huo, hindi pa huli para sa iyo. Upang makita ang kanyang tunay na kulay ngayon. Miss Key, kung hindi ka dumating sa pamilya Huo ngayon, hindi ko malalaman ang pakana ng ahas na ito. Tinulungan mo kaming iligtas ang pamilya Huo. Masyado kang mabait, Chairman Huo. Sinabi ko sa iyo, mayroon akong nakatagong motibo sa paglapit sa iyo. Hindi mo kailangang pasalamatan ako. Hanggat Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. President Gu, pumasok ka. President Gu, Tay, President Gu, Jeng, anak ko. Chairman Huo, ito. Ikaw, isang batang babae,
naglakbay ng 1,000 milya patungong Hilagang Lalawigan upang linisin ang pangalan ng pamilya Gu. Kung gayon, ang pamilya Gu mula sa Timog Lalawigan, hindi maaaring sila ang nagtapon ng mga lihim ng kalakalan. Pumunta ako sa Timog Lalawigan upang suriin ang mga file ng kaso. Sigurado, maraming pagkakaiba. Upang maiwasan ang pagpapaalam sa kanila, dinala ko si President Gu. Pabalik kasama ko. Ganyan pala. Salamat, Chairman Huo. President Gu, ang iyong pamilya Gu ay may kahangahangang dalaga. Jeng Jeng, 7 taon, hindi nagkita. Hindi ko inakala na ililigtas mo ako muli. Nakita ng pamilya Gu ang aking potensyal at binigyan ako ng pagkakataon. Hindi iyon malilimutan ni Jeng Jeng. At ito'y dahil din sa iyo, President Gu, ay pinagpala ng langit. Jeng Jeng, bakit mo pa ako tinatawag na President Gu? Jeng Jeng, dapat mo na akong tawaging Tay ngayon. Do, Chairman Huo, natagpuan ko si Nani Wu nagnanakaw ng diamond necklace ni Suling at sinusubukang iwan ang pamilya Huo. Maawa po kayo sa akin, Chairman Wu. Nakatanggap ako ng liham mula sa nayon na nagsasabing, ang aking anak ay malubha ang sakit. Gusto kong bumalik at makita siya, kaya ako nagmamadaling umalis. Ang mga bagay na ito ay mga regalo mula sa madam. hindi ba ito ang dote na iniwan ng aking ina sa akin? Nani Wu, eksaktong ilang maruming gawain ang ginawa mo para sa babaeng Su na iyon? Para kanyang gantimpalaan ng ganoon karami? Hindi, wala, miss. Hindi mo ako pwedeng paratangan ng ganito. Paratangan ka? Paano mo nasabi iyon noon? Noong ako ay lasing at biglang pumasok sa silid ni Su. Hindi ba ikaw ang nagpadala sa akin? Alam mo na pala mula pa noong una. Ano? Sinasabi mo na ang insidenteng iyon. Ay si A. Ling ang nag-frame kay Xiaofeng? Chairman Wu, si Suling iyon. Si Suling ang nagunjok sa akin. Wala akong kinalaman dyan. Talaga namang hinayaan ko na ang insidenteng iyon. Ang magdulot sa akin ng hindi pagkakaunawaan sa sarili kong anak sa loob ng 2 taon. Sa nakaraang 2 taon, tumanggi si Xiaofeng na umuwi. Hindi man lang siya nagsalita sa akin. Sinira ko ang kanyang puso. Kuya, Naghirap ka sa lahat ng mga taong ito. Wala iyon. Mas mabuti na isang tao ang maghirap kaysa hayaan ang babaeng makamandag na iyon, saktan ka at si Lola. Anak, nagkamali ako sa iyo. Sige, tama na ang pagiging sentimental. Chairman Huo, at ang nakababatang henerasyon ngayon ay may mas maraming ideya at pananaw kaysa sa inyong iniisip o sa akin. Ngayong matanda na tayo, oras na para umatras at hayaan silang pumalit. Tama ka, President Gu. Lola? Ikaw at si tatay umuwi muna kayo. Pagkatapos naming dalawa ni Yifan dumalo sa piging ng paghalili ni Huo Xiaofeng, babalik kami sa probinsya ng Nansheng para sumama sa inyo. Si. Kahit anong sabihin ni Jeng Jeng. Pagdating namin sa bahay ng pamilya Gu, magsisimula na akong magplano ng kasal. Pagbalik ninyong dalawa, ikakasal na kayo agad. Lola? Zheng Zheng, namumula ka rin? Gu Yifan, gusto mo bang mabugbog? Sige, gabi na. Kailangan na naming umuwi. Nanay. Jeng Jeng, salamat. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, malamang hindi ako nakabalik ng tama sa oras para iligtas ang tatay ko at lola. Kailan ka pa naging sobrang polite sa akin? Jeng Jeng, huwag mong kalimutan. May 2 pa kaming single dito. Eksakto. Kayong dalawa ay puro lambingan. Kung magpapatuloy kayo, baka kunin ko na si Jeng Jeng pabalik para maging personal bodyguard ko. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Wala akong masisiguro. Hindi ka nangangahas. Huwag mong kalimutan, sa ilang araw ako na ang magiging pinuno ng pamilya Huo sa probinsya ng Beisheng. Hulaan mo kung maglakas loob ako. Ikaw? Kuya, Gu Yifan ay malapit nang pumunta sa Nansheng para kunin ang pamilya Gu sa kanyang mga kakayahan. Baka hindi siya mas masahol pa sa iyo sa hinaharap. Sa tingin ko ang plano mong nakawin si Zheng Zheng ay medyo walang pag-asa. Pagod na ako. Sinong mag-aakala na dumalo sa handaan ay mas nakakapagod kaysa sa pagsasaka sa baryo ng pamilya Qi? Uminom ka ng tubig. Ayoko. Ayoko talagang gumalaw. Ayoko nang gumalaw.
di pakakainin kita. Ah. Tuyo pa ba ang lalamunan mo? Okay lang. Bibig ko lang ay... Gu Yifan, ang kapal ng mukha mo. Hinalikan mo talaga ako. Anong mali sa paghalik ko sa asawa ko? Sino ang asawa mo? Oh, ang galing mo. Ngayon may lakas ka na para lumaban. Kung hindi kita matalo, pagkatapos nating magpakasal, paano tayo magkakaroon ng anak? Napakasungit ni Zheng Zheng. Kuya, dapat nakinig ka kay Lola noon at ginawa mong iyo si Zheng Zheng. Hindi ko magagawa. Sa wakas, uuwi na. Jeng, pagkatapos nating magpakasal, baka hindi ako makapanatili sa Southern Province kasama ka palagi. Ano ang gagawin mo? Sa ngayon, ang Jingchen Financial Group sa Imperial Capital ay may mga problema. Kailangan nila ako doon para patatagin ang sitwasyon. Yifan, sinusuportahan kita. Ito lang, hindi tayo nagkita sa loob ng 7 taon. Ngayong magkasama na tayo, kailangan na naman tayong maghiwalay. Sino ang nagsabing iniiwan kita? Ano ito? Ito ay liham ng rekomendasyon na nakuha ko mula kay Chairman Huo. Inirekomenda niya ako sa Imperial Capital upang maging personal mong bodyguard, upang bumalik sa Imperial Capital kasama ka. Babantayan mo na naman ako. Gu Yifan! Paalam, Lola. Zheng, hintayin mo ako. Kapag nagtagumpay na ako, babalikan kita. Alagaan mo ang sarili mo. Jeng, sa wakas napakasalan kita. Tara na. Bakit ka nag-iisip? Darating. Lolo Ki, si Yifan at si Zheng ay babalik para magpakasal. Ang mahal kong apo na aking inalagaan sa loob ng maraming taon ay ipinagkakatiwala ko na sa inyong pamilya, Gu. Kailangan ninyo siyang pakitunguhan ng mabuti. Ki, makatitiyak kayo. Maraming beses nang iniligtas ni Jeng ang aming pamilya Gu. Siya ang tagapagligtas ng aming pamilya. Paano namin siya gagawan ng masama? Madam, Gu, si Jeng ay nasa telepono. Lolo. Namiss mo ba ako, Lolo? Malapit ka nang magpakasal at nag-aasta ka pa ring parang bata. Lolo Ki, hayaan mo akong magsalita. Zheng, inimbitahan namin ang iyong lolo dito dahil gusto naming dumalo sa kasal ninyo ni Yifan bukas. Lola, ilagay mo ako sa speakerphone. Lola, tatay, lolo, nagdesisyon na kami ni Yifan na pumunta sa kabisera pagkatapos ng kasal upang patatagin ang sitwasyon sa Jingchen. Jeng, sasama ka rin? Gusto kong tulungan si Yifan ng higit pa. Jeng, sinusuportahan ka ng iyong lolo. Lahat kami ay sumusuporta sa iyo. Sinusuportahan ka namin. Talaga. Ang galing, Lolo. Kaya sama-sama tayong maging mas mahusay ng sama-sama. Mag-ingat ka. Alagaan mo ang sarili mo.